Tapos magpapasok si Kuya, i-push mo na lang yung... Check. Sharing the live. Angas. Yung battery pala na. Okay. Hindi natin papagtag. Sure kayo? Baka nagagag sa akin. O meron pa naman tayo. You ready, brother? Bro. You ready? Shit. Ay? Wala nga pala music pag ito ginagamit ko. Alright. One minute, guys. Crazy, there's a countdown. Yeah. Thank you so much, Kuya. Thank you, guys. Anong tawag natin sa team nila? Bad? Kababs, bro. Digital team? Yeah. Thank you for the effort, brothers. Rig na. Are you still there? 3, 2, 1. Let's go, baby. Welcome. Here we go, bro. We are at Usapang Barbero episode number 4, baby. 4. Man. Padami ng padami.
padami ng padami yung episode, painit na nangyayari sa kung ano mang pinag-uusapan natin. That's right, bro. Intriga na rin. So, kamusta naman yung mga bati-bati ko sa'yo? Okay naman. You know, sabi nga nila, when you're taking a path na medyo nakakaiba, may babatikos talaga. It only means that you're doing something. Diba? At the end of the day, you're doing something. So let it be. You know? The fight is on. Bring it on, baby. Bring it on. But anyhow, brother, ang bago sa'yo ngayong linggo? Well, a lot of things na nangyari sa loob ng isang linggo. Ano ba? I've been doing my contents. Yeah. Still contents. Yeah. I've been finishing some projects with my company employer, my marketing team. Nice. And yeah, I hope to close a lot of deals. Sana on God, baby. I'm sure you will. I believe it too. Yeah, ikaw, musta? Good week. The usual, you know, Uh-huh. work, hustle, Babs, live, Usap ang Barbero. And then, one thing I want to share too is, yung homily ulit ng Sunday, bro. This Sunday. Sabi ng homily was, for every beginning, there's an ending. New end. Yeah. Okay, and then? And then for every ending, there's a new beginning. Yeah. So, with that, you know, kung bata-bata ka, bro, like, if you think about it, it's a scary thing to hear. Di ba? Di ba? Like, damn, is this it for me? You know? Last day ko na ba bukas? Mm-hmm. Pero once you're growing up, you actually realize na yung meanings niya pala is from experience also. So, pag may na-experience ka na bad, was to make you tougher. Pero it's gonna make you stronger for the new beginning. Kumbaga, it give us more appreciation sa oras na umaandar sa atin, lalong-lalo na sa edad natin yun. Big time. Pero ilang taon ka na ba? 34, bro. Bata pa, bro. 34. Pero, man, I think being 34, this is the youngest I felt. Yeah? Why? Paano? It just feels like it's more of me. You feel me? Like, it feels like yung ginagawa natin ngayon with Babs, with Usapang Barbero, ito yung mga nag-record ako ng kanta dati, yung mga parang ganun, yung paggagawa ng videos or whatever. So now I feel young. I feel like myself. You know, those God-given talents na binigay sa akin is I'm able to maximize it now. Merong Japanese term about that. It's ikigai. Okay. So, sa Japan, yeah, once you're doing your purpose, yeah, it gives you meaning in life. Kasi kailangan, narinig ko rin to kay Joe Rogan na sinasabi niya na, yeah, kailangan mo ng isang bagay na ginagawa araw-araw. Sinasabi niya na ang bawat tao ay merong sariling sistema na kailangan pangatawanan at kailangan tapusin. Wow. Because without that, there's no life. True. Without your purpose, there's no life. That's true. And what you're doing right now, what we're doing right now, There's this is our purpose. Good one, G. Hey! Man, so before we further ado, before natin i-introduce yung guest natin, I just want to tell this story, my bro. Go ahead. Itong guest natin ngayon, how do I say it better? Let me clear my throat. Itong guest natin ngayon, before mag-initiate yung Babs, he was part of the plan. Sabi ko, hopefully, sana makausap ko to si Kuya Owen. You know? Kasi nakita ko kung paano siya tinatangkilik ng barber community eh. Oo. So, sabi ko, man, sana. Pero yung sana pala, once you really manifest things and work towards your goal, ibibigay sa'yo ni God in a proper timing. Of course. You know, in a very proper timing. So, and I guess that timing is now, man. It's today. What date is it? The 27th. 27th of November. Yeah. And the plan was last year, right? Last year. November also, when I wrote that plan. Oh. So one year. The Babs app plan is November. Yeah, last year. I know. And right now, pinanglibutan ako kasi November nga pala. Yeah. Wow. Yeah. Alam mo bro, kanina, yeah, may kapitbahay ako. Mm-hmm. So, ano ba yung Babs app? Gumanon sa akin, nagliliha ako kanina ng ano.
Nagliliha ako kanina ng mga gamit namin para sa negosyo. Okay. Pero syempre, every time. Yeah, anyway, cut the story short. Sabi niya, ano ba yung usapang barbero? Ano ba yung Babs app? Yeah. Sabi sa akin gano'n. Bro, it's an application for the barbers. It's an application for the barbers where you can book them. Yeah. At para pumunta yung mga barbero sa'yo sa bahay mo. Yeah. Para siyang Grab. Yeah. Sabi niya, sobrang ganda ng purpose nan, bro, no? Yeah. Paano niya naisip yun? Yun din. Yeah. Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo, sa totoo lang, bro, di ko rin alam eh. Yeah. Pero sobrang blessed ko kasi nakilala ko siya. At naisip niya yun. Unang narinig ko yung mission and vision ng Babs App Plan. Sabi ko, damn, this shit will make something. Yeah. Sabi ko sa kanya, unang narinig ko pala sa kanya noon, sabi ko, I want to be a part of it. Yeah. Sabi ko sa kanya. Na nakita niyo yung purpose, sobrang maganda raw yung gagawin natin. At sobrang ganda ng mga plano mo. Wow, thank you. What's his name, bro? Maybe Joel, if you're watching right now, he is. He is Babs. Man, ito nga yung isa nakakabaliw, bro. Ito yung isa nakakabaliw. I mean, like, there's millions of barbers across the world. May mga app, pero booking siya para dun sa sa upuan ng barbershop. Yeah, for the business shop. Business shop, and not to the scale of taking the barbers to their houses. Yes. So, truly blessed na binigay ni God yun. So, man, anyhow, let's introduce this guest, man. It's 1 year in the making. Let's introduce him. Ladies and gentlemen, can you give me some drum roll, please? Ladies and gentlemen, from Kabuyao, let us all welcome Owen Dread Barbers. Let's go. Yeah. Sensya na kayo, medyo masikip dito sa amin eh. Next time, pag nagka-budget kami, bibili kami mas malaking couch. Kumusta, Oys? Okay naman. Ayan, no? Ayan, pogi, oh. Ito si Owen Dread Barbers, guys. Yeah. One of the legends dito yan sa Laguna. Sa Yeah. lahat ng mga barbero. And it's a proven fact. Yeah. Yeah. Numbers don't lie. Yeah. Ikaw na nga please introduce yourself. how many followers you have, yourself, your pages, before tayo magsimula sa ating interview, kuya. Ako si JR Santuyo, also known as Owen Dread Barbers. You know. Meron na akong social media account na tulad ng YouTube, Facebook, Instagram at TikTok. So, sa Facebook ko, meron akong followers na 284,000 followers. Wow. And sa YouTube, meron akong 51,000 followers. 200 plus din sa TikTok, 200,000. And sa Instagram, meron akong 5,000 mahigit na followers. Masisira yung pagboto natin sa grabe yung numbers niya, you know? Social media is really working for you, no, kuya? Yes. Nag-umpisa din ako katulad nga ng sinasabi niya, magpakilala kung sino ako. Naggugupit lang din ako kung saan-saan. Tapos, last 2014, nanggaling ako sa ibang bansa. Sa Saudi. Okay. Then, naisip ko na talagang ang kumita ng pera pala ay talagang hindi madali. Yeah. So, dahil love ko nga yung pagugupit, dahil yun yung natutunan ko sa aking mga magulang, sa aking mga parents, saka sa yun din yung nagpaaral sa amin, yung pagugupit. Wow. Kaya binalikan ko yun. Binalikan ko yung pagugupit. To the roots. Na naisipan ko na magtayo ng sariling barbershop, kumbaga trial and error. Yes. Yeah. For the past few episodes, bro? Parang napagtanto ko lang din na nasa dugo talaga ang pagugupit din, Yun nga eh. Actually, nagtanong sa akin yung tito ko eh. Sabi niya, wala naman tayong dugong barbero. Ba't kayo magkapatid? Sister ko kasi, if they don't know, sister ko may salon sa States. Yeah. Oh. I don't know how. Pumasok lang siya sa akin, kuya. Yung parang naging mahilig kami magpagkupit magkapatid to the point na gusto ko line up muna kami nagsimula, pa-line up kaming dalawa. Ayun, sabi ko, gusto ko rin matutunan paano mag-fade. Ganun. Doon na lang nagsimula. 14 years old. So, pero kayo, but yeah, batikan sila, brother. Sabi nga kapag may gusto, may paraan. Yes. Kaya kahit anong edad ka pa nag-umpisa sa mundo ng
itong industriya ng barbering. Oo. Yeah, kahit Kapag ano. pumokus ka, matututunan at matututunan mo. Yeah. Parang hindi sinasabi nila yung parang calling no? Oo. Parang Yes. tinatawag ka ng passion mo. Subukan mo kaya dito. Try mo yung buhay mo dito. Isipin nyo, 1991, Wow. nang magkameron ako ng interest sa paggugupit. Wow. Tapos, Oh, nandun din ako sa time na siyempre bata pa ako, nung grade 6 lang ako. Mm-mm. Nung natuto na ako, dahil siyempre barbero yung tatay ko, Yeah. ginaguide din niya ako. Nawala din ako doon sa parte na hindi ko din masyadong napapansin yung paggugupit dahil nag-aaral ako eh. Yeah. Oo. Pero ngayon, yun pala yung magiging hanap buhay ko. Yeah. Dahil siyempre habang nag-aaral ka, kung ano yung pumasok sa isip mo na gusto mo mangyari sa buhay mo dahil nag-aaral ka, di yun yung gusto mong mangyari sa buhay mo. For example, gusto ko maging seaman, yun yung magiging trabaho mo. Yeah. Pero hindi ko akalain na yung palang pag-aaral magiging parte lang ng buhay mo, makakatulong din sa'yo para ipagpatuloy talaga yung gusto mo Gusto sa mo buhay. Oo. Yeah. You have questions? Yeah. Yeah. Yeah, anyway, anong ginawa mo sa Dubai? Tama ba ako? Anong trabaho ginawa mo? Riyadh. Riyadh. Yeah. Ang ginawa mong trabaho dun? Dahil gusto kong maka-experience kung paano yung buhay sa ibang bansa. Mm. Hindi na ako namili ng trabaho kaya napapasok ako sa isang warehouse. Mhm. Oo. Warehouse labor ako dun eh. Oo. Kumbaga kung ano yung iniutos sa'yo ng mga boss mo, Mm-mm. gagawin mo dahil labor category ka. Oo. Yeah. 2000 ano yun? 2011, January. Oh, and then yung pinasok mo yung barber shop industry, anong year? Na full-time? Nung magtayo ako ng shop nung pagbalik ko, Pagbalik mo. Nakaipon ka na doon. totally, maliit lang yung salary kaya walang ipon talaga. Mm. Pang-budget lang ng pamilya. Umuwi ako, Oo. yung last salary ko lang yung dala ko. Wow. Saka pag bumalik ako, 2014, September, 3 sabi ko, years in the making. wala mo nang tropa-tropa. Kailangan family Focus first. ako. Family No. first. Tapos yung pangarap ko noon, Oo. itutuloy ko ngayon na magkameron ako ng sarili na sumubok ako. Nice. Isipin mo bro, no? Kasi 'di ba, yan ang mga nangyayari minsan pag how do you say this? Yung mga sa atin dito mga kababayan natin, they end up migrating. Yes. Kasi akala nila yun yung magiging 'di ba, yung parang golden ticket sa Sagot buhay. sa buhay nila. Oo. Minsan pala, yung golden ticket na hinahanap mo all along was nasa harap mo lang. Yes. Yung parang kay kuya. Kita mo, 'di ba pag uwi niya, sabi niya, ang dala niya na lang is yung last salary mo. Yes. Pero yun yung parang pinang ano niya para maka-open siya Sinugal ng niya shop. talaga. Pero last salary na yun, bro. Hindi siya nakaipon nung limpak-limpak pag uwi niya dito, living ano na. Minsan, no, yung calling talaga sa mahirap na parte rin talaga. Kaya No? magsisimula eh. No? Yeah. Kasi kung meron ka, nagsimula ka agad naging barber, hindi ka mag-i-strive na magbukas agad ako ng shop, di ba? Linisin ko mabuti. Kasi kung malaking sahod yung nakuha ko sa Saudi nung Mismo. time na yun, baka hanggang ngayon andun ako. Oo, Yeah. totoo yan. Yeah. Siguro kaya ako binigyan ng maliit na salary lang para maging Magising ba? oo, kumbaga parang ano yung kailangan kong gawin para mas kumita ako ng mas maganda, mag-grow para sa pamilya ko. Drama. Kaya naisipan ko na lang na kung ano yung gusto talaga nandito sa puso ko. Yun yung Oo. ginawa ko talaga. Sumugal talaga ako doon sa part na kung hindi man kayanin, susubok uli ako. Yeah. Trial and error, sabi nga. Yeah. Pag uwi mo dito, bro, paano mo naman nakayanan yung pressure na, uy, teka lang wala na akong trabaho Yeah. Wala na akong trabaho, tapos, Mahirap. yan, paano mo, Oh, yun, yung kwento paano mo ko dyan nakayanan? dyan siyempre umpisa ng business ko, maniwala kayo sa hindi. Hindi talaga ako gumastos sa shop ko ng malaki. Bumili ako ng barber chair, 3,500 second hand. Yeah. Tapos bumili ako nung maliit na selling pan na tig to 250 sa mga Chinese Grabe. store. Oo. Tapos yung salamin ko, wala pang, mas maliit pa sa 2x3. Oo. Yun lang, tapos ang liit ng patungan ko, mga ganun lang. Yeah. Isang gunting, isang clipper, saka isang pang-ahit. Galing lahat yun sa Saudi. Doon ko binili, pang sideline ko. Doon ako nag-start. Tapos pagkatapos ng mga, after, everyday, kunti lang yung gupit, siguro mga 2-3. Walang nakakakilala sa akin eh. Wala akong client, wala akong customer. After isang buwan, sabi ko, ang hirap ng ganito. Sabi ko, wala kaming savings. Yeah. Nag-apply uli ako. Okay. Ibang bansa. Nag-apply ako pero may target na ako na salary kung magkano yung para gusto ko. makabalik Dapat ako. Oo. survival. Sa maikling salita, naikot ko yung buong Malate, buong Makati, lahat ng agency na puntahan ko. Yung salary na gusto ko, hindi ko
makita. Yun yung kung sa akin, sabi ko hindi siguro ako para doon. Yun yung isa sa pinakamahirap na part na paano ako makakaipon, paano ko maiaangat yung pangangailangan ng pamilya ko. Ganito lang yung kinikita, kaya nag-apply. Yun, tapos pagbalik ko, nag-usap lang kami ni Mrs. Sabi ko kay Mrs., bakit hindi natin subukan na mag-try na magdagdag ng puhunan? Yeah. Nag-loan ako sa mga lending. Okay. Ang barbershop po kasi ordinary lang. Yeah. Tapos, nag-loan ako sa lending. Mhm. Yun, nagpa-aircon ako. Tapos yung aircon ko, hiniram ko lang sa kapatid ko. Yung salamin ko, yung sliding door ko, yun yung ipinangutang ko sa lending. Para may sarado. Lahat ng butas-butas ng kesame ko, mga gilid-gilid, pinagsuksukan ko ng mga foam para hindi sumingaw. Grabe. Oo. No? Solid, grabe. Ganun yung set ng mind ko na sabi ko, baka gusto ni client, mas komportable sila. Para Oo. makakaroon ka pa ng Para client. makakuha ako ng client, mas makapagdagdag din ako ng presyo. Magkano naman nung before aircon, magkano yung singil mo nun? Before mo pinaayos, before ka nag... Before ako nagpaayos, ang singil ko is 35 pesos. Wow. 35 pesos. This was year 2014. 2014. Wow. Grabe, no? Pero siyempre, after 4 months nung mapagawa ko yung shop, nagtaas ako parang 10 pesos yata, parang, 50. 50 na. 50 na. Presyo Ginawa ko na 50 siya na. ng 50. Yeah. Aircon na to. Aircon na siya. Wow. Yung mga gupit na barbers 3, mga barbers 2x3, ano? Grabe, Okay. no? Kasi kung pakinggan mo yung story ni Kuya, no? I mean, kasi syempre, first time mo rin tayo nakita, Kuya. I mean, nakita na tayo dati, pero first time natin mapag-usapan yung story mo. Kung iisipin mo, bro, kung titignan mo yung numbers niya, hindi mo may imagine yung pala yung pinagdaanan niya to get to the point where he's at now. So, man, it's... akala ko yung... Hard work. Oo, man, grabe rin talaga pinagdadaanan ng mga barbero to get to the point where naman. they're at now. Woo! Owen Dread. Palakpakan naman natin, mga kaibigan. Grabe, bro, grabe. Yo, big shoutout nga pala sa grabe. 50,000 viewers natin. 50 viewers, bro. I just want to attract 1,000. But yeah, big shoutout sa inyong lahat. Yeah. Alright, to open our questions, here is our first question. Yeah. Okay. Oh no, it's you. Oh. Sorry, it's Oo nga pala Ethan. na-introduce na natin. Yeah. Wala. Okay. sorry. Okay, Kuya. Number 2, originally, tigasan ka and saan ka nakatira ngayon? Originally, tigasan ka mo? Originally from Lopez, Quezon ako. Taga Lopez ako. Tapos, Nice. yun, dito na ako nakatira ngayon sa Cabuyao, Laguna. Oo. Okay. At andyan na rin yung family ko. Kasama ko na rin sila. Yun. Bale, kaya napunta kami dyan. Nakabili ng property yung kapatid ko. Kaya napasyal kami, tapos nagustuhan namin yung lugar ng Cabuyao. Cabuyao. So far, ilan taong ka na doon? Sa Cabuyao? Sa Cabuyao, pumunta kami doon 2009. 2009. Nice. Iba na rin, ibang klase na rin yung naging biyahe. No? Oh, Ibang klase rin yung naging biyahe nilang dalawa, no? yeah. Before tumalon tayo pa sa mga ibang questions, nandito si Mrs. Boss. ni Kuya. Si Boss, si Commander. Ilang taon na kayong together? Ever since, bro. Day one. Kung kami niyan, nakalimutan ko na. Baka magalit si Mrs. Seryoso ba? Madal pa naman viewers. 2006 magkasama na kami, tapos nagpakasal kami ng 2007. Wow, tagal na. Grabe din yung biyahe na dinanas yung dalawa, no? Strong. Ibang pagmamahal din pala talaga binibigay mo, kapatid. Iba daw magmahal ang barbero eh. Ganun ba? Oo, loyal. Okay. Customer nga naaayusan natin yung nakikare natin eh. Oo. Yung ating kasama yung pa kaya. Pamilya pa kaya natin, yung asawa pa kaya natin, di ba? Props tayo dyan, man. Grabe. Nakakilig. Ano. Alright. Ngayon, number 3. Your current work, obviously, you're a barber. And your current business. Ano po? Yes. Yung ilan barbershop mo? Ilan ang barbershop? Ilang taon na si barbershop? Yeah. Nag-start yung barbershop ko 2014 September, and then ngayon meron na akong 3 barbershop. Woo! Saan to? Dito rin sa area ng Mamatid, and then yung isa sa Barangay Banlik,
Kung yung Barangay Banlik, doon ako nag-duty. Mhm. So yung dalawa kong shop, may mga barbero ako doon. Malapit-lapit lang ako sa'yo, kuya. Tagapunta lang ako eh. So may malapit sa Parian. Malapit ka lang balang eh. Oo, malapit ka lang sa akin. So doon lang din yung area ko. Wala pa akong barbershop outside Kabuyaw. Oo. Yeah. Doon Anong lang ako pangalan ng barbershop? Owen Dread Barbers. Yun yung pangalan That's ng why it's shop. barbers. Yeah. Ay, di, lahat? Owen Dread Barbers lahat? Yes. Okay. Gets. Yun yata yung pangalan nung... Yung Owen Dread Barbers is pangalan ng aking panganay na anak na lalaki. Okay. Dinugtungan lang natin ng barbers kasi Barbers. siyempre nasa industriya tayo ng barbering kaya. Yeah. Pero hindi ko si Owen. Yes, I'm JR Owen Dread Kuya Barbers is JR. name ng aking panganay na anak. Pangalan. Pero siguro sa marami nakakaalam sa mga followers niya, That's the name. ang tawag sa kanya is yung Owen. Owen. Kasi mas kilala. Yes, accept ko naman yan. That's, Yeah. Kaya natutuwa Matik na din yan, ako. Doon nila ako nakilala. Yeah. Sa pangalan ng anak mo. Yes. Big shoutout sa'yo, Owen. Oo. Pero siguro yung anak niya, ba't ikaw yung tinatawag na Owen? Ako yun. Minsan nga daw siya yung pinipm ng mga client eh. Talaga? Kasi pag nag-search sa Facebook, lalabas yung name niya. Owen, Kompleto rin yung name niya. Akala niya, ako yung na-PPM nila. Yung pala anak ko yun. Pero sumusunod ba siya sa yapa ko ngayon? So ngayon nag-i-start na siya kasi ini-encourage ko siya na maggupit din. Yeah. Tapos gusto ko matutunan niya sa buhay na kung paano yung mga bagay na gusto niya, meron din siyang paghihirap, pagpapawisan din niya. Yeah. Tutulungan ko naman siya as a father. Tutulungan ko siya na full support ako lalo na sa kanyang pag-aaral. Dahil yun naman yung obligasyon natin bilang magulang. Pero Tama. tinuturuan ko rin siya kung paano siya dumiskarte o kumita ng pera sa pamamagitan ng kaya kong i-share sa kanya na itong barbering. Sabi ko nga sa kanya, hindi ko naman sinabi sa'yo anak na maging barbero ka. Pero gusto ko kung ano yung natutunan ko sa magulang ko, may idea ka. Para kung halimbawa may trabaho kang iba, maalala mo na marunong din ako kung ano yung ginagawa ng papa ko. Yeah. Kamusta? Nagka-interest naman siya? Nakikita? Ngayon, nag-i-start na, hinihintay niya yung mga kaklase niya na humaba yung buhok. pero ito masasabi ko as a barber. Ito naisip ko recently, siguro few months back. Pag barbero ka, alam mo kahit saan ka dalhin na mundo, kikita ka eh. Basta meron ka lang gunting, meron kang clipper. Alam ko lahat ng barbero dyan na talagang hobby nila to. Bit-bit nila yung clipper, gunting nila eh. Alam mo, kunyari ako, madala ako sa Japan, hindi ko maintindihan yung sinasabi nila, gumanito lang ako gusto ko. Matik eh. Matik bro, pwede tayong kumita eh. Yes, totoo yan kasi nung ako'y nag-college, bukod sa suporta sa akin ng kapatid ko sa pag-aaral, isa rin sa mga bahagi yan, paggugupit ng naging budget ko sa school. Dahil nung nag-aaral ako, may dala ako laging kasama na sa gaya ko sa accommodation ko yung panggupit. Meron akong gunting, meron akong sukulay, pang-ahit. Kapag wala na akong budget, nakikita ko yung mga kaklase ko mahaba ang buhok, inaalo ko yan. Kapag walang pera, di utang. Pag next week, pagdating ng budget nyo, sa kanyo ko bayaran. And maganda dyan. Napakalaki support. Secured ka na. Tsaka maganda dyan, hahaba ulit yun. So next week, baka next week, magpagupit na ulit. Di ba? Doble na babayaran mo sa akin. 2002, magkano singil ko sa kaklase ko, 20 pesos. So, malaking bagay na sa amin yun. Oo. Pag nakagupit ako ng 5, meron na akong 100 pesos. Diba? Kasi yung 100 pesos na yun, pwede kong i-divide yun sa 3 days. 35 pesos per day ang budget ko sa school. Yeah. Makakabili na ako nun ng pangtanghalian ko. Kasi magkano lang ulam nun, makakabili ka ng 15 pesos. Yeah. Na ulam, gulay, may kanin ka na 5 pesos. Di ba 20 pesos lang okay na? Yeah. Wow. Dati. No? Ngayon, magkano na? Corneto na yata ang benta niya. Shout out yung Corneto. presyo ng Presyo ng kanin ulam yun. ngayon, presyo ng kanin. Yeah. Man, that's crazy. Mismo. Okay, let's go to number 4. Paano ka nagsimula sa barber career mo, kuya? Paano ako nag-umpisang magupit? Yung may kwan lang, summarize ko lang. When I grade 6, tatay ko nagtayo ng barbershop sa bayan. Kumbaga parang sa maikling salita, my father is my number 1 idol. Siyempre. Na nagkameron ako ng interest nung malapit na ako mag-high school. Okay. Na sabi ko parang ang gandang maggupit, parang
sarap gawin nung pag nagugupit. Kasi lagi kong nakikita yung tatay ko sa mga kumpare niya lang nagugupit. Nakaupo lang sa lusong, sa putol na kahoy, kung saan makapwesto kasi nasa bukid lang kami noon. Hindi pa ako nagkaka-interest kasi bata pa ako noon. Pero nung grade 6 na ako, malapit ako mag-high school, doon pumasok yung interest ko. Alam mo ba yung pinag-umpisahan kong gunting? Ano? Yung natitiklop, yung panggupit ng papel. Natitiklop yung ganyan kahaba. Kasi may bilog na, pag tiniklop mo, nakatago na yung Di ba ang purol nun? hindi ko alam kung paano ko napatalab. Wala akong gamit sa suklay. Hindi ko talaga malilimutan yun kasi yun yung first na naggupit ako nang walang suklay. Hawak lang ay kamay. Tapos pinuputol ko lang ng gunting. Nasaan yung gunting mo na yan? Hindi ko na alam. Yun Matagal lang. na. Yun ang ano 1991 na yun eh. Benta natin kay Boss Toyo. Tagal na nun eh. Boss Toyo, shout out, Meg. Siyempre, hindi ko alam kung anong resulta ng gupit. Tapos nung mag-high school na ako talaga yung nagka-interest na matuto. Kasi yung tatay ko, hindi niya kami tinatanong kung gusto namin maggupit eh. Hindi niya finors. Hindi niya tinatanong. Basta sabi niya, kasi ang ginagawa kasi ng tatay namin sa amin, papasok na kami, binibigyan lang kami ng 2 piso, 3 piso. Ang mabibili ko lang nun, tinapay na may palaman na ladies choice. Yung mga pampapalaman lang na tapos makakabili ka lang palamig. Hindi ko makakabili soft drink sa 2 pesos, sa 3 pesos. Sabi ko, mag-aaral ako maggupit. Kailangan ko matuto para lumaki yung baon ko. Naiingit ako sa kaklase ko kasi nakakabili sila ng soft drinks eh. Nakakabili sila ng masasarap na tinapay na may mga palaman na burger. Siyempre, pag mo titingin mo, paano kayo makakabili niyan? Yung tatay ko, hindi niya kami pinapayagan na maging marangya katulad ng iba. Yeah. Kaya pinilit kong matuto. Kaya pag wala yung tatay ko, pinapakialaman ko yung gunting niya, nagugupit ako. Nang makita niya na gusto mo ba talaga matuto, binigyan niya ako ng kumpletong gamit. Hindi kaya plano niya yun? Hindi kaya plano ni part of the plan siguro yun. Na para... Ganun ginagawa niya. Tapos ang dami kong pinsan ng mga na kasing edad ko din. Na yun lagi yung ginugupitan ko. Hindi yung sa 5 pinsan na yun ng mga lalaki na yun na ginugupitan ko. Pag nagupitan ko lahat yung sunod-sunod, isa lang ang walang sugat. Doon yung 4 may sugat sa batok. Ganun ako nagumpisa. Ganun naman talaga. Pag hindi ko na matapos, sasabihin ng tatay ko, hindi mo na kaya. O pumunta ka dito. Tingnan mo kung paano ako magupit. Gayahin mo ako. Ganun niya ako tinuruan. Hindi niya ako tinuruan na, ganito ang gagawin mo. Ganito ang pagbawas. Ganito ang pagbawas sa taas. Sa pagkakamali. Ganito ang pag-aahit. Ayoko nung sabi sa akin, ayoko nung maraming salita. Panuurin mo ako. Kung ano yung ginagawa ko at may matututunan ka, yun ang gawin mo. Wow. Sa paulit-ulit na gano'n, nung ako yung mag-second year high school na, kung magkano yung singil ng tatay ko, barbero na ako noon, second year high school. Wow. Same na kami. Pag kumikita siya, pag ako'y kumikita, halimbawa, at kung nun 25 pesos na eh. Ang ginagawa ng tatay ko, hinahati or mas kinukuha niya yung 10 pesos sa akin yung 15, yung 10 piso inilalagay niya sa alkansya. Wow. Nag-aaral ako sa private school noon. Di ba? Ang buwanan ako nagtuition fee. Pag humingi na ako ng tuition fee, tuition na po namin kasi may exam kami. Gagawin niya, tatanggalin yung tape ng ilalim ng alkansya, lalaglag yung pera na. Ang galing. Galing din sa akin. Galing din sa gupit ko, sa ipon ko, sasabihin ng tatay ko. Ayan. Yan yung kinita mo sa gupit. Tinulungan mo yung sarili mo. Kaya ito yung kinukuha ko sa iyo. Galing ng father mo. Kumbaga parang tulungan mo yung sarili mo, tutulungan kita. Yun mismo, yung motto ni tatay eh. Yeah. Kumbaga pag tinulungan mo yung sarili mo na umunlad, susuportahan kita. Yeah. Kaya pag minsan kulang, dudukot sa bulsa yun. Siyempre sasaktuhin ko yan. Kasi ang ibig niya sabihin, tinulungan mo ako eh. Instead na lahat ng pera na dudukutin ko sa pang tuition fee mo, marami na akong natira, ibibili naman ng pagkain natin, ipangangailangan ng mga kapatid mo. Yun galing na father mo ko yan. Galing. Props to your father, man. Grabe. Ang angas nung word na nakuha ko sa'yo. Tulungan mo sarili mo para tulungan kita. Yeah. Actually, there's a saying. May saying talagang ganun eh. Hindi mo kayang tulungan ng isang tao na ayaw nilang tulungan ng sarili nila. Totoo yan. So, kailangan sa kanila talaga nang gagaling. Pero yung nangyari sa kanya with his father, ang ganda ng story. Ang aga kanyang tinuruan ng diskarte. Kaya kita mo At naman. At hinulma ka talaga niya, kuya, no? Galing. Grabe, pag naalala ko natin. Ako rin, tumayo yung balahibo ko. Pero alam mo ba si tatay ngayon, yung tatay ko medyo may edad na, siyempre. Ilan taon na si tatay ngayon? Shoutout natin si tatay. 74 si tatay. Tay, thank you. Na nagkasakit na, nasa higaan na lang siya ngayon. Ganun.
si nanay ang nag-aasikaso kay tatay. Si tatay hindi na nakakapagsalita. Hindi na rin nakakasulat. Pero kilala kami lahat. Every time na gusto niya buksan yung TV, nanonood siya ng mga vlog ko, umiiyak na lang siya. Sana mapanood ka niya yung Nare-realize tatay siguro niya niya. na tinuloy namin kung ano yung mahal niyang trabaho. Mismo. Saka Yeah. yung kanyang mga panggupit, nasa gilid lang ng kama. At Kina-check Yeah? niya palagi yan. Pag Wow. walang gawa, tinitignan niya, pinupunas-punasan. Wow, that's a movie. hanggang ngayon, kuya. Hanggang ngayon, Ang galing. Mm. Nasa hospital si tatay ngayon. nasa bahay lang. Nasa bahay. Grabe, no? Heart-warming story. Oh, man. What gets better than this? You know, yung mga story na ganyan, na hindi natin nalalaman, nakikita natin reflection na tao. Ako, tingin ko Kuya Owen, like, man, he's on top Yeah. of the mountain pagdating dito sa ng Pilipinas, Industry. industry ng Pilipinas. Pero yung mountain pa lang yun bago siya nakaakyat doon. Grabe yung A lot of Tsaka, rocky roads. Never kong inisip na nandun ako. Nice. Oo. Para Lagi, sa lang, amin, lagi yeah. lang ako sa baba tapos nakatingin lang ako sa taas. Ganun Amen. lang lagi yung Amen. nasa Utang Amen. estudyante Amen. lang, no, Amen. kuya? Amen. Utang kasi estudyante lang. sabi nga dito sa barbering, never stop learning. Yes. Patuloy tayong mag-aaral. Yes. Saka kung ano yung Amen. pinagmula natin, lahat naman nandito lang sa isip yan. Yung iba, gusto lang nilang kalimutan pero hindi nila makakalimutan kung saan sila nanggaling. Tama. Oo. Hindi mo pwedeng talikuran yun eh. Yeah. Wow. Let's go. I don't know anong number tayo. Number. Ang haba ng paliwanag ko. Hindi, ayun ang gusto namin. Hindi, solid to. Solid yung story. Solid din nangyayari ngayon, Ay, kuya. Thank tumatay you yung sa'yo. balahibo ko. Pang ano eh, pang iyakan na nangyayari. Ay, actually, ngayon. natitiri-ay na ako Yeah, kanina. medyo, Nung sinasabi yung story Ay, mo siya nga about pala, your bago father. ko makalimutan, Oo. 4 kaming magkakapatid na lalaki. puro barbero, bro. Hindi, yung panganay kong kapatid natuto din maggupit. Ah. Pero ako yung kauna-unahang nag-aral kasi ako yung pangalawa eh. Mm-mm. Yeah. Tapos kauna-unahan naman na naggupit ng Manila yung kasunod yung buso sa akin lalaki. Mm. Niyaya din niya ako sa Manila na maggupit. 15 years ako ng Paranaque. Oo. Tapos mga late siguro mga year 2012 yun naman buso namin barbero na rin. Wow. Kaya ngayon ang nagugupit sa amin magkakapatid, 3 kami. Wow. Mayroon din Yeah. silang barbershop na mga sarili. Wow. Malapit din sa akin, nasa Damn. Kabuyaw din. Mm. Na-inspire ko sila kasi gusto ko matutunan nila na maghanap buhay para sa pamilya na Oo. kailangan nyo na tumayo, magkameron ng idea sa negosyo. Oo. Galing. Galing ko yan, galing. May isipin mo yun, bro. You know what I mean? Like, yung bumubuhay sa family nila is dito sa larangan ng paggugupit. Gupit. It's a profession. You know? Bumubuhay ng tao profession. to. Yeah. It's a degree. Yes. Let's go get it. Number. Alright. Grabe yun. Lupit. Alright. Okay, tatanungin ko ulit. Ilang taon ka ulit nung nagsimula ka para sa mga viewers natin? 11 to 12 years old, ganun. Kasi grade 6 ako eh. Yeah. Mga, siguro mag-12 na ako noon, 12 years old na. Kasi nag-start ako, papasok na ako ng first year high school. Mm. Doon nag-umpisa na talaga ako noon. Talagang batikan ka na talaga sa industry. Sabi nga nila, dekada na daw. Oo nga. Hindi, gututusan. Pero Totoo sa naman totoo eh. lang ha, nung una, lalo na nag-aaral ako, never pumasok sa akin na ito yung magiging hanap buhay ko, dito pala ako magpapatuloy. Hindi sa akin pumasok sa isip yan kasi mataas yung pangarap ko eh. Ang dream ko, gusto kong maging, una ko talaga gusto kong maging seaman. Yan ang talagang gusto ko noon kasi gusto kong mag-travel, gusto kong pero natuloy din naman yung pagiging seaman ko, kaya nga lang hawak ko sagwan at saka yung bangka. Sa mga pinsan ko. Sabi sa akin ng mga pinsan ko, yan, pwede na. Seaman ka. Sige, okay na. Ka na rin, Hindi na ako magsisiman. Pero okay lang, nakikita mo na yung mga cargo ships sa tabi mo eh, di ba? Nag-aaral ako ng college, nakagraduate ako ng agriculture. Oo. Nice. Na siyempre papasok din sa isip ko, magiging ito siguro yung calling ko, baka magiging magkakameron ako ng farm, magkakameron ako ng mga poultry o kaya swine production. Gusto ko din, pero siguro hindi talaga para sa akin. Tapos yun nga yung nakaraang kwento ko kanina na bumalik uli ako sa barbershop kasi ang barbering kasi dito kasi sa industriya sa industriyang ito sa barbero. Kung marunong ka magupit, ito yung pinakamabilis mong pupuntahan o pinakamadali mong pagkakitaan ng pera. Source. Yes. Itong pinakamabilis. Oh. Wala ditong requirements eh. Hindi mo kailangan
kumuha ng police clearance in BI para lang BI. maggupit. May Oo. gunting pangahit clipper o Oo. kung ano man panggupit. Go na. Kita ka na eh. Go Pag na. nakakita ka ng mahaba ang buhok, sir, gupitan kita. Yeah. Magkano ba? O, 30 pesos, 40. May pera ka na, may pambili ka na. Tama. Kaya ito yung pinakang mabilis na Yes. income namin nung bago pa lang kami mag-asawa. Yeah. Saan ako napupunta? Yeah. Nagupit ako ng Parañaque, bumalik uli ako doon, tapos na medyo lumiit yung income, umalis na naman ako. Mm. Tapos nagtrabaho ako ng iba, nag-ahente ako, tapos Bumabalik iniwanan ka ko pa na rin. naman yung trabaho. Balik na naman ako sa barbershop. Kung saan ako nagupit ako ng Sapaco sa Manila. Pag humihina yung kita ko, siyempre nag-explore ako. Ganon talaga kami pag naghahanap ka ng Source. kita. Oh, yes. Kaya yung paggugupit talaga is mahirap kalimutan. Babalik-balikan mo yan. Yeah. Alam mo, tsaka feeling ko hinihigit ka palagi ni God pag umaalis ka eh. Bumalik ka, may plano ako para sa'yo. Alam mo yun, may plano ako sa'yo. Huwag ka munang tumigil na. Ito pa. Diretso mo lang, man. Wow, that's... Woo! Ito naman. Since nasabi mo kanina, supportado ka naman ng father mo dun sa, syempre, industry niyo yung paggugupit. Ano naman sabi nila nung nakapasok ka na sa paggugupit? Yung para bang mas pinush ka pa nila or merong mga kaibigan mo may pumigil ba sa'yo na magkupit? Criticism. Mag-ano ka na lang, ibang trabaho, ganun. Wala naman sa aking pumipigil dahil siguro unique din yung skills ng paggugupit eh. Very. Dahil napakabihira niya kaya kapag lalo na sa school walang kumukontrol sa'yo na maggupit o walang nagsasabi sa'yo na bakit ganyan yung hanap buhay mo, bakit ganyan yung sidelines mo. Yeah. Natutuwa pa sila kasi nagtatanong pa sila paano ba matuto niyan? Paano ba mag-aral? Sabi nga ng tatay ko, meron pa ako isang sinabi sa akin nung tatay ko nung ako'y magka-college. Sabi ko, tay, 6 years na akong tigil ng high school nun eh. Ibig sabihin, nakaisip ako mag-aral, 6 years na akong tigil. Hindi, nagugupit ako ng Manila. Umuwi ako. Tatay, gusto kong mag-college. Hindi ko alam kung ano yung set ng mind ng tatay ko. Sabi niya sa akin, nasa iyo, ikaw, bahala ka. Parang hindi siya may hinihintay ka ng response. Interest. Na ako'y mag-aaral. Ikaw, kung gusto mo, pero tandaan mo, itanim mo sa isip mo, sinungaling ako. Kapag hindi nangyari sa buhay mo yan, babalik ka sa paggugupit. Wow. Yun ang naalala ko nung nagkameron ako ng negosyo ngayon. Sa kalagayan ko ngayon. Hindi mo malilimutan yan, babalikan mo yan. Yan yung magiging hanap buhay mo. Yeah. Hindi ko yung nakalimutan pero hindi ko yun kumbaga parang dinibdib. Sinabuhay ba? Di mo sinabuhay. Ay, parang pumasok sa isip ko, hindi, mag-aaral ako, maggaganito. Gusto ko ganito yung pag nakatapos ako, yung malaki yung sahod ko, magtatrabaho ako sa gobyerno, parang gano'n. Yeah. Yung sa isip niya, lumampas na sa tenga ko yun kasi sabi ko, marunong na ako magupit eh, bakit yan pa yung gagawin kong business? Yeah. O, di ba? Kasi yun nga eh, I think that's one of the mistakes of mentality rin dati. Kasi syempre, kunyari ikaw, ano naman kuya, kasi syempre dati ko isipin mong babarbero ko. Anong mangyayari sa akin? Kaya gusto mo magka-profession dati. Yan pa yung, yan sinabi mo. Kasi ang set ng mind ng ibang tao noon, saka ako sa akin na rin. Ako sa akin din. na rin ha, hindi naman sa mababa yung tingin ko sa sarili ko noon. Ang tingin kasi nung iba, yung pagiging barbero, nagiging lang. Barbero lang. Yeah. Kumbaga parang, kapag ikaw ay nagupit, parang maahilin tulad natin doon sa ibang trabaho na kaya mo magtrabaho kahit hindi ka nakatapos. Yun yung nagsiset ng mind sa mga sa klase nung paggugupit na parang kahit hindi ka nag-high school, nag-elementary, pag marunong kang magupit, ay ibig sabihin ko, kahit di ka nag-aral, matututo ka niyang trabaho na yan. Kaya siguro yung set ng mind ko noon ay hindi pumapasok na patibayin pa yung kaalaman ko sa paggugupit. Yeah. Mag-aral pa ako ng mga bagong kaalaman. Basta natuto lang ako, masaya na ako noon eh. Ganun lang yung naging set ng mind ko. Ang nagpatunay ng buti na lang pinasok ko to is kung sino ka ngayon. No? Na buti na lang hindi ako umalis sa pagiging barbero. Yes, kasi sabi nga dun sa may isang taong na nandiyan na sa gilid mo eh. Parang yun yung trabaho mo eh, sasabihin.
tapikin mo na ako. Kailangan mo na ako eh. Parang gano'n eh. Yeah. Ako talaga yung magbibigay sa'yo ng magandang takbo ng buhay mo. Yeah. Siguro talagang calling talaga na ito yung pasukin nating profesyon. Yeah. Ako nga din, hindi ko alam kung I never thought na magiging as a profession ito para sa akin kasi nga nag-nurse ako, nagnegosyo, multiple negosyo yung mga binuksan namin. But never would I expected na yung landing ko, yung calling ko was talaga dun sa passion ko sa pagugupit. And then look at it now. I mean, from dun, nagsimula ako sa maliit to naisip yung app, to nagkaroon tayo ng ganito. Pag talagang binuhos mo dun sa passion mo yung ginagawa, maraming pinto na magbubukas. Bubukas, totoo yan. Marami pala nakaprepare para sa'yo. Pero Totoo kailangan i-convince mo din yung sarili mo. I-pray mo sa kanya. Pag binigay niya sa'yo, be ready. Prepare yourself. Walang atrasan to. Oo, ito na. Actually, kuya, dati sabi mo, pinangarap mo maging seaman. Seaman ang tinapos ko sa Technological Institute of the Philippines, Manila. Pero, ang sa Sir Joey, big shoutout sa'yo. Dati kasi nag-working student ako nun. So while I'm studying, nagtatrabaho ako as marketer sa ELS Philippines. Nakapasok ako as a marketer without me finishing the degree of any kind of business marketing. Hindi. Word of mouth lang. Pero because of my boss, dahil sa nakilala ko siya, ang sabi niya sa akin, Japes, kumbaga parang pinaalis siya talaga ako sa kumpanya para maging singer eh. Japes, dahil ka na ng puyat, i-pursue mo yung pagkanta mo. May kinabukasan ka dyan. Wow. And then, dun ako nagsimula. I really have to go. Kaya dun ko binuhos yung full effort ko sa passion ko na sobrang walang kasiguraduhan as an R&B artist, as an underground artist dito sa Pilipinas. Sobrang hirap. Pero since binigyan ako ni God, ng tulad ni Sir Joey, if you're watching right now, Sir Joey, without you, without your decision para i-fire ako or isisante ako, wala ako ngayon sa kung ano yung kinatatayuan ko. Walang kanta na magbibigay ng lakas ng loob para sa mga taong katulad ko. Yeah. And thank you so much for being an inspiration also. Yeah, inspiration story mo, kuya. Sobrang inspiring na story mo. Yeah. Salamat, thank you. Wala pa tayo sa kalahati, Oy, may share pa akong isa. I-share mo ng i-share? Cut mo muna yan. I-share mo ng i-share. Dahil nakikinig ako sa kanya sa sinasabi niya eh. Passion niya yung pagkanta. Alam mo ba? Nagugupit ako sa amin. May extra ako sa mga barbershop doon sa Lopez. Pag piyesta, lalo na kapag Mayo. Yun Yan. Gugupit ako. Tatawag yung mga tropa ko. Pre, may singing contest dito sa Bicol. Uy! Ayan. Oy, pre, i-delete muna ako ng pamasahe. Gupit ako kalahating araw sa barbershop. Pag kumita na ako ng mga 100 piso, larga na ako. Sideline. May dala akong bag. Yan. Yan yung isa sa mga sample. Passion ko talaga. Yan talagang passion ko nung binata. Pagkanta. Nung binata ako. Pare-parehas pala tayo may sa pagkanta. Nag-stop na lang ako kumbaga nag-stop, hindi naman totally nag-stop, kumbaga parang pumokus ako sa matatag na trabaho na ito na sa pagiging barbero nung may pamilya na ako. Pero yung music, hindi ko nung binata ako, mas parang yun yung una kong yun yung mas priority ko kasi siyempre binata ka. Gusto mo lagi kasiyahan. Kasi pag nasa music industry ka, lalo na pag mga ganyang contest. Iba yung feeling kasi ang dami mong mapupuntahan. May ako sa adventure eh. Ang dami mong makikilala. Kaya pag kalahating araw ako nagugupit, dayo ako ng mga singing contest. Minsan nagwi-weekly ako pag dumadayo ako ng Bicol. Yung mga bara-barangay. Uy, grabe. Namin yan. Ganun ang buhay pala ng singer ko. Ang tawag sa amin nun, amateurista. Amateurista. Tapos, kapag nakakita kami ng magagaling na singer, tawag sa kanila Dragon. Kasi pag nakita mo, uy, mga angat sa amin yan, medyo nangihina na kami. Galing, no? Sige nga, padinig nga ako. Oo nga, sample dyan, kuya. Lapit-lapit ka ng konti sa mic, baka hindi ka naririnig eh. Kahit mga ilang lines lang. Kahit 2 lines lang. Meron pa yan. Imposible mo mawawala. Ginagawa mo yun. Meron pa yan. 2 lines lang. Kinakanta mo. Okay. Love of my life, distant forever. Yun, no? I will be right here by your side. Okay na? Ang solid, brother. Damn, what a voice. Nakadikit din pala yung kung ano yung mga hilig mo.
nakadikit pala yun dun sa... Yeah. Katulad nga nun, hindi ako makakapunta ng singing contest kung hindi ako magugupit, wala akong pamasahe. Yeah, di ba? Alam mo Connects. ginagawa ng tatay ko pag biglaan, may mga singing contest kasi na biglaan eh. Tay, wala akong pera ngayon eh, may lalakad na ako eh. Sabi ng tatay ko, magkano kailangan mo? 200 po. Pusta yan. Alam mo yung salitang pusta? Pag natalo ako, wala nang balik. Pag nanalo ako, doble. Kaya pag ako may dalang trophy. Mismo. Balik. Pusta Balik nga mo, naman pusta talaga. Yeah. Wow. Paano yun? 200 binigay siya. Sabihin natin nanalo ka. Di bibigyan mo siyang 400. Lampas pa minsan eh. Lampas pa minsan no. Wow. Shoo. The journey, brother. Yeah. Look at his journey. Part of his story. Hindi ko alam, hindi pinakikita ng tatay ko na hindi niya pinakikita sa amin na proud siya kasi malalim siya eh. Yeah. Hindi siya parang sinusubukan talaga kami. Parang pag may mga tagumpay kami, simple lang siyang ma-proud sa amin. And I can say, may mga ganyan magulang. yeah, I can say the same thing with my father. Yung pa, if you're watching right now, man, if it wasn't for him, wala kami dito. The way he trained us during bata hanggang ngayon, you know, actually, I owe this to him also, itong pagugupit ko. Kasi nagbakasyon ako sa ibang bansa. Sabi niya, uwi ka na, may mga naghihintay ng client sa'yo doon, papagupit. I was almost about to stay sa ibang bansa nun, bro. With my wife sa Qatar. I was ready to open, may nag-open sa akin ng opportunity na mag-open ka dito ng barbershop mo. Pero yung father ko, sabi nila, hindi, ano ka muna, try mo muna doon. Kasi kung hindi pala rin ako na-push ng father ko, itong Babs ngayon wala. Yeah, ito, lahat tayo. I mean, yung whatever is happening now, yung anak namin, wala. So, yeah. Owe it to you, Papa. Love you, man. Big shoutout sa mga tatay na matitindi. Yeah, thank you. I love you too, pa. Yee! Alright, next question. Ako na ba? Ewan ko, 8 sa akin. Ano sa'yo? 7 sa. Okay. Alright. Ang biggest challenge mo during your barber career, pinaka sumampal sa'yo, nagpaluha sa'yo habang tinatahak mo yung biyahe mo sa industriya ng barberya? Yun nga yung katulad ng sinabi ko kanina, yung financial problem kapag andun ka na sa mga kagastusan tapos wala pa nagpapagupit. Isa yan sa pinakamahirap na sitwasyon, yung andyan yung problema sa pamilya, mayroong nagkakasakit, tapos wala kang savings, tapos ang hina nun siya, parang gusto mo nang i-give up. Alam mo, pinakamahirap na challenge sa akin yung nung pandemic. Kasi nung pandemic ay may shop ka na nun. May shop na ako, 2 na shop ko nun. Binibenta ko na isa kong shop. Talagang wala na kaming budget kasi yung mga barbero ko na naiwan, hindi ko na pwedeng pauwiin na sa akin. Syempre. Talagang nag-post na ako social media, bibinta ko lahat ng mga gamit ko. Ang hirap kapag na-stuck ka, yung parang nabara. Nabara ka tapos nakapending yung mga bayarin mo, and nandiyan yung mga obligation mo. Grabe. Ang hirap no, nandun ka sa time na parang ano bang paraan? Ito na ba yung mismo? Ito ba para kailangan ko ba talagang bitawan? Kasi pag nakakakita tayo ng mga nagbebenta ng mga barbershop ng mga gamit sa shop, masakit sa dibdib. Pagod mo yun at dugo mo yun. Pag may nakakita ka ng for sale ng mga barbershop, lalo na yung buong barbershop, parang masakit sa atin yun na kasi yung industriya ng barbering parang mahal natin yan eh. Kumbaga, pag inisip mo, anong dahilan? Gano'ng kalalim yung problema nila sa financial, yun yung part na mahirap sa akin talaga, yung hindi talaga makapag-open nung time na yun eh. Tapos pag kumikita ako noon, pangkain lang. Home service. Paano naging diskarte mo nun? Lalong-lalo na sa mga tao mo. Nasa bahay lang sila kasi ako lang yung nagpo-provide kasi bawal naman sila lumabas. Ako lang yung may ikaw lang may may quarantine pass. Ako may quarantine pass that time nung ilang buwan din yun, 2 buwan yata na ako lang yung umiikot. Tapos kapag kumita na ako, nakakuha na ako ng client sa home service. Ayun, may pambili na tayong bigas, may pang-ulam na. Teka lang, yung mga empleyado mong yan, mga dikit na ano ba? Kaya ang empleyado ko, it's mga kapatid ni Mrs. Bayaw ko, tapos pinsan ni Mrs. Pinsan ko din. Yan. Saka anak ng pamangkin ng kumpare ko. Talagang family. So family talaga.
family. Kasi normally, kung hindi yan pamilya, malamang, Wala na. oo, aalis at aalis Oo, eh. nasa akin lahat yung mga yun. Nung Okay. time ng pandemic. Okay. Man. Kuya, number 8. Ano nakapagpatuloy sa'yo dati and bakit ka nagpapatuloy hanggang ngayon? Syempre, kung tatanungin natin yung pagpapatuloy, Oo. number one, my inspiration is my family talaga. Tama. Yes. Yeah, kinikilig si Family ate. talaga oh. kaya nagpapatuloy. Kaya nagpapatuloy yung buhay natin, siyempre, para sa pamilya. Yeah. Oo. Para sa pamilya talaga. At the same time, kaya hindi ko kayang bitawan. Hindi ko po pwedeng biguin yung mga taong naniniwala sa ginagawa ko. Wow. Unang-una sa lahat, meron tayong social media account. Ang dami Yes. nating followers. Mhm. Yeah. Ang daming naniniwala sa akin. Yeah. Siyempre, meron din namang hindi naniniwala. Natural Oo yan eh. naman, Andyan natural yung yan. mga Yeah. taong Dapat hindi din na naniniwala. nandyan sila. Dapat Oo, din dapat. talaga. Kasi pag wala kayo, wala rin kami dito. Hindi tayo challenge eh. Kung Ah. walang kritisismo, hindi tayo Kasi unang-una sa lahat, pwede naman na pukusan ko na lang yung barbershop ko para sa pamilya ko. Oo. Dahil may mga followers tayo, may mga gusto Matuto. yung mga ginagawa nating video, Oo. ipagpapatuloy natin yan. Kasi ang balik naman sa akin nun ang balik naman sa akin yung binibigay naman ng social media sa akin. Yes. Yes. Both Yes. beneficial. Both Oo, beneficial. Nakaka-benefit. Nagpapasalamat ako sa mga followers ko, nagpapasalamat din sila sa akin dahil Yeah. kahit papaano, meron akong naiambag at may natututunan sila. Yun Tama. yung nagpapatatag sa akin. Siyempre, at the same time, gusto ko ding, hindi lang yung pamilya ko, yung asawa ko, mga anak ko. Kaya nagpapatuloy ako dito. Gusto ko ring bigyan din ng kasiyahan yung mga pamilya namin sa labas, Tama. nasa labas ng bahay namin, katulad ng mga tatay, nanay, mga Tama. kapatid. Tama. Yun yung isa sa mga dahilan kaya patuloy lang. Yeah. Nice. Talagang reason pag dumating ka talaga sa point na ganito is for family. You know? All out eh. Yeah, all out talaga. No surrender, bro. Kumbaga, tapak na ng tapak sa gas kahit bumangga eh. Hindi naman. Na metaphorically. Go ahead. Okay. Yeah, para sa'yo, gaano kahirap makuha ang tiwala ng isang kliyente? Pero ngayon na siguro hindi na. Pero siguro dati. Yeah. Paano yun? Yung mga mga simula pang wala pang 1M followers, wala pang 1M likes. Yeah. Paano mo kinuha yung Tiwala. yung tiwala nila? Tiwala ng kliyente, paano ko kinuha? Sa akin ako naman kasi as a barber, sabi nga nila, galing talagang kahit naman hanggang ngayon, nilagyan kasi nila ng ng category yung barbering eh. May tinatawag silang low end, mid end saka high end. High-end. So nandun pa rin ako sa part na low end na parang J-Prox lang. Hindi naman sa walang pagalang, pero pag may mga customer na pumasok sa shop ko, Jeff Roxanne. parang, sir, siyempre nasanay na rin tayo dun sa magandang approach na ang pakikipag-usap ko sa kanila, parang tropa. Yeah. Hindi sobrang galang. Homie. Hindi sobrang galang. lang. Yeah. Sakto lang na, Oo. sir, anong gupit natin? Yeah. Hindi yung parang, Tapos kapag nakita ko nang umingiti sila, nakabuelo ka na, yan na. yan, unti-unti ka na mag-approach na parang tropa-tropa na nga. Kamusta? Ooh, love Basta of po, my saan life. po, saan po tayo Ah. galing ngayon? Oo. Saka siyempre, kaya nakukuha natin yung tiwala ni client, yung binibigyan natin ng halaga talaga yung gupit nila. Tama. Kasi pag matagal ka ng barbero, importante talaga yung siyempre, para tayong yung pag paulit-ulit mo ng ginagawa, lahat ng klase ng Gupit. buhok, lahat ng klase ng gupit. Hindi pa siya nagsasabi sa'yo ng gusto Alam mo niya. na. Alam mo na. May idea ka na. May Tama. idea ka na. Tama. Yeah. Tama. Saka, siyempre nga sinabi ko, kaya nakukuha ko yung tiwala nila. Normal lang, tropa-tropa lang. Tama. Yeah. Sobrang Lang may feel. laking Relationship. for our previous episode, yan din na sinabi niya. Sige, Mike, pakikisama talaga ang pinakamahalaga. Yeah. In any part of Andyan nga yung may part na kahit wala na kami sa barbershop, nag-PPM pa, diba? nag-aasaran na yan. yeah. Ang dami kong client na ganyan eh. Kapag yung, minsan, pag nakakita ako ng post nila sa social media na may kasamang babae, uy, sino naman yan ha? May bago ka nung pinusos, nasaan yung dati mo? Si Kuya naman? Wala naman, gano'n, mga, lang, parang, yung sa akin, parang lang siya, yung, parang kung paano ka nakipagkaibigan nung time na hindi ka nagugupit nung wala ka sa shop. Yeah. Kung nandun ka sa school, nandun ka sa lugar ng mga barkada mo. Yeah.
titreat mo sila na hindi na bago sa'yo Family. para kung nagpagupit man sila sa iba, Yeah. pag naisip ka nila, uy, doon tayo kay Kuya JR kasi parang mayroon silang gustong namimiss sa akin, yung kwentuhan. Yun nga sabi nila pag naging close ka sa barber mo, di ba sa episode 1 natin, pag naging close ka sa barber mo, para kang nagkaroon ng best friend Yeah. Totoo yan. Pag para kang nagkameron ng isang, ako minsan may mga, sa tagal ko din dito sa barbershop ko, may mga customer ako na nasa ibang bansa hanggang ngayon nag-PPM pa. Diba? Kuya, wala akong mapagupitan dito eh. Naalala ka Ang pa. haba na ng buhok ko. Paano na ito? Sabi ko, magpagupit ka dyan sa Indiano. Sabi sa akin, Kuya, baka imekos-mekos yung mukha ko. Nakakabali. It's crazy, di ba? Isipin nyo guys, yung relationship sa barber with the client, it's a whole different level. Different talaga. story. Different story. Talagang pag napaklose ka na dun sa barber mo, hanapin mo yun kahit nasa ibang bansa ka eh. Kahit nga ako, yung barber ko, minsan, hindi niya na ako nagugupitan. Nasa States. Paul the Barber, man, shout out to you. May isip ko pa rin yung relationship namin dati. Paggugupitan niya ako, ganun. So, it's, sarap na feeling. Nagbibigay talaga, nag-iiwan talaga kayo ng mga, bilang Marka, ako, bro. bilang Client sa industriya. kliyente sa industry nyo, nagbibigay talaga din kayo ng imahe at alaala sa mga tulad namin mga clients. Saka minsan hindi na pinag-uusapan yung gupit mo. Iba na Iba yung na. topic. Iba na. Kasi syempre, pagpasok ko sa barbershop, kita mo na ako. Alam mo na, gupit ko, upo na lang ako. Nakwento, kumusta? Ganun ang dating. Parang Kumbaga, tropa mo lang. katulad mo. Kuya, saan ka nag-gig kahapon? Parang medyo ganun. Puyat ka pa. Pagod ka. Sige nga pare, pamasahin ang konti. Yun na yung mga usapan eh. Iba na. At saka, kahit na anong klase ng larangan, uulit-ulitin ko. Yeah. Attitude at character talaga ang mag-iiwan at magbibigay ng pag-aasenso sa isang taong tulad mo. Tama. Totoo yan kasi nga sabi nga doon sa industriya na kahit anong trabaho mo, yung skills na tututunan eh. Mismo. Kailangan yung attitude mo. Yes. Number 1 yan. Yes. Kasi kung maganda yung attitude mo, tapos hindi ka naman magaling magupit, mapapag-aralan yung Pagugupit. At magiging magaling ka. Pag napag-aralan mo yung ng maayos yung paggugupit, yung attitude mo maayos, okay. Yeah. Oo. Perfect Kesa combination. naman dun sa ang galing mo ang gumupit tapos may problema ka naman sa attitude. Kaya nga. Yun kailangan Walang tumatagal sa ganun. unahin talaga yung attitude. Kumbaga, Oo. attitude plus skills, pera. Yes. Mismo. And then, Alright, we're ano on na? number 10. Tama? Ako? Oo, 10. Kuya, anong gusto mong ma-achieve sa barber career mo? Yung talagang, ito na, yung gusto mo. Yung parang apple, ito yung gusto ko. Sa akin, hindi naman ako masyadong naghahanap ng sobrang taas. Pero andyan pa rin yung mga bagay na may mga gusto ako. Yeah. Kasi kung ano yung lumalapit sa aking biyaya, yun lang yung pinagyayaman ko eh. Tama. Sa akin, magkameron lang para sa akin na gusto ko lang ma-achieve yung meron akong sariling bahay. Yeah. Tapos mga anak ko nakakapag-aral. Ayan. Tapos yung meron kaming katulad niya, meron kang magagamit na pang-transportation. Tama. Masaya na ako doon tapos may kunti lang akong property para yung isang hobbies ko na pamimingwit. Yung farm. Magkameron ako. Matutuloy mo pa rin yung no? Matutuloy mo pa rin yung libangan tinapos mo. Kasi pupunta na tayo doon sa part na tatanda na eh. Ano yung pwede nating paglimangan pag nandun na tayo sa buhay na medyo magagamit mo pa rin yung pumuputi na pag-agree mo doon. Oh, yeah. Magagamit Kasi mo talaga. makakapag-alaga ako ng tilapia tapos bibingwitin ko rin. Busog na. Hito, tilapia. Diba? Kung nakikita niyo yung ibang mga upload ko, napakadami ko rin upload na namimingwit ako. Kasi isa sa mga, hindi ko alam, dami kong schedule sa buhay. Kasi ayos nga. life is beautiful. Kailangan mong gawin Enjoy, lahat yan. maximize. Dahil kung na tayo Yeah. kakaedad na tayo, kailangan nating pasayahin yung buhay. Bigay natin lahat ng Tama. kasiyahan sa sarili. Kung kinakailangan, kung kaya ng time. Tapos may mga priority lang tayo na kailangan nating Tama. gawin. How young are you, kuya? Oo nga pala, hindi natin natanong. Diba? How young are you? Iya na. 24 lang ako. Sabi ko na eh. Kasing edad ka pala namin. Kala ko 25. Hindi, 44 na ako. 44. Wow. Pero sa age ni Kuya, no, mas kita mo sa kanya, may mga 44 na nasa ganun level. Pero talagang mukha ng, alam mo yung stress sa buhay. Pero siya, tinan mo,
Batang-bata si kuya. Kailangan lang Kasi natin masaya laging siya. ngumingiti. Masaya siya. Masaya siya sa ginagawa. Sabi nga hayaan mo yung problema ang mamroblema sa'yo. Yung, doon tayo, sir. P? Hayaan mong pera ang mamroblema sa'yo. Meron pa akong isang nakukuha. Ang dami kong nakukuha sa kanya. Ano pa ba? Pagyayamanin ko kung ano yung ibinibigay sa akin. Yun lang ang damn, bro. Good one. Woo! Anyway. Alright. Ano ang most requested na gupit mo ngayon? Sa ngayon, ang most Barber requested questions tayo, no? gupit na yung shit. talagang honestly ngayon, 2023. Siguro up to 2024. Yung halos pumapakalwa na yung fade haircut Ngayon, taper na talaga All day. Number 1 na yung taper ngayon. Halos sa 10 kong ginupitan, 8 yung taper. Iba-iba nga lang. Mayroong mid, may mababa. Low. Tapos may tinatawag pa tayong temple, iba't ibang klase ng taper. So yun yung talaga yung patok ngayon. Saka Taper. yun din yung malimit kung isa-suggest lalo na yung, alam mo tayo yung ulo ng Pilipino, hindi katulad ng mga ibang lahi na perfect sila karamihan sa ating karamihan. May mga lubak, tapos may mga flat. So yun yung sinasuggest natin na gupit dahil hindi Taper. masyadong mataas. Tsaka malinis lang siya tignan. Decente. Wait lang, Yes, ano ba yes. yung taper? Ay, pa-explain niya, Fade kuya. kasi ang alam ko kasi fade lagi ang Ang taper, siya, kamag-anak siya ni Barber's Cut. Kamag-anak. Magkamag-anak yan. Barber's Cut. I mean, kaya natawag natin kamag-anak, same siya ng forma. Ang pagkakaiban lang, fade yung tinatanggal Gilid. yung sideburns. Tapos, pinipade yung sideburns, pinipade din yung likod ng mababa lang. Tapos si Barbers naman, hindi pinipade, pinapakita yung patilya sa Barbers. Yun yung pagkakaiba. Pinakaiba. Kaya nga, tama oh. Ganda nung pagka-explain ni kuya nun yung magkapatid. relationship. Sila ni Barbers. Kaya kadalasan sinasabi yan ng mga ibang barbero yung mga, lalo na yung mga hindi naniniwala dun sa tinatawag nating gupit na lalo na kapag nag-upload ako ng mga video, sasabihin nila, uy, barber's cut lang naman yan binibigyan ko sila ng idea. Very Yeah. good. Tas, Very good. hindi naman po ako nagsasabi na tama ako, pero Sa pananaw sa mo. pagkakaintindi ko, para magkameron lang ng sariling katawagan, yung dalawang gupit, Separation. Tama. ay yung sinabi ko kanina na yung taper po ganito, yung barber's cut po ganito. Yeah. Maaaring kukontrahin pa rin nila ako, pero paniniwala na nila yun. Oo, nasa kanila na yun. Pag, Okay. pag ayaw na maniwala, pag sumagot ka na isang beses, ayaw pa rin nila magpatay. Hindi mo na dapat i-push yun. At least binigay mo yung knowledge sa kanila. Yes. At least share mo pa rin. And then, number 12. Pinakamatagal mo na naging kliyente at nagpapagupit pa rin sa'yo hanggang ngayon. Parang marami to Parang di ko matanda kung sino pero years na lang. Pinakamatagal. Maraming years. Pinakamaraming Hanggang ngayon years. ginugupitan mo pa. Dami niyan. Oo. Since 12 years old. Sino ba yung ginugupitan ko since nung ako ngayon lang yung mga nakaraang pa mga Yung siguro, hanggang ngayon, yung simula dati Kung ano, hanggang ngayon. pinakamaraming ano. siguro nandito na ako nung 2014 na. Yun nga, yung naikwento ko kanina, pero yung last na gupit ko sa kanya nung last 2 weeks, naglipad na siya papunta ng Saudi. Mamimiss ka nun. Since mismo. siguro mga 4 months pa lang ako nag-opening ng shop. Nang simula na maging client ko siya, hindi na siya bumitaw. Wow. Hanggang pumunta siya ng Saudi nung mga last 2 weeks lang. Wow. Kaya nga sabi ko sa kanya, doon na siya sa Indiano magpagupit para Siya yun. So, yan. Na lang kasi yung father niya is which parang magkasing edad kami kaya papa niya ay nandun din. Kaya parang pag kami nagkukwentuhan, Father and son in the thing. parang ganun na tayo. Wait lang. Umiyak ka? Nung umalis siya? Umiyak siya nung umalis ka? Hindi naman. Kaya lang nakuha lang ako, natutuwa lang ako sa kanya. Mahilig kasi kami magkantyawan. Sabi ko, daming nurse dyan. Sabi niya, kuya, ayaw ko, loyal ako sa girlfriend ko. Para sa mga loyal, big shoutout. Yes. Alright. Grabe, no? Number 13. Ano ang average time na na-consume mo sa isang gupit? Ano ang average time? 30 minutes? 1 hour? Yung sa usapang gupit Usapang gupit ulit yung ngayon ba? Yung nung Ngayon. So ngayon, siguro ang average time ko is 30 minutes yung bawat isang client ko. Yeah. Compare noong ako'y nagugupit sa Paranaque, noong year 2000, 6 minutes. Hindi, wala naman kasing hirap ang gupit nun eh. Ang gupit lang nun, barbers ka, tapos crew cut, tapos 2x3. ang presyo ng gupit, 40 pesos, magkano sa amin, 20 pesos, kailangan namin makarami. Kailangan namin makarami kasi pag hindi namin binilisan,
Magkano lang Magkano? yung makukuha namin. Kita mo. Kailangan mo mabot ng 50 na gupit bago ka ako kumita ang na mas target ko, maayos. 25, Mismo. masaya na ako. Kailangan maka 25 ako. Grabe. Kasi sa 25, may 500 ako nun. Grabe, no? 25 na tao, bro. Oo. 500. Kaya kailangan mo talagang bilisan. Kaya doon sa mga barbero na Yan. nanonood ngayon, Mhm. Yeah. yung iba hindi naniniwala sa maraming gupit. Totoo po yan. Nangyayari po talaga yan. Dahil nga doon sa sitwasyon na maliit lang yung presyo ng singil ng gupit. Oo. Kaya kailangan nilang humapit. Yeah. Kailangan nilang humapit para lumaki yung kanilang kita sa buong maghapon. Tama. Oo. Tama. So, kuya, number 14. Ilang client ang pinakamadami mong nagupitan sa isang araw? Yung maalala mo talaga. Yan. Wala namang hundreds. Grabe. Wala naman. 80. 85. Oh, man! Nung nandun ako sa dito na sa barbershop namin. Oo. Sa kong shop. Oo. Magkano yung gupit nun? Teka lang. Tuusin natin. Ah. Kailangan ko ng calculator. Magkano bang Ako gupit may ko nun? calculate. Gano gupit nun? Gupit ko nun, aircon na ako nun eh. 60 pesos na ako nun. 60. Wala niya yun. 60. 48. Pero 80 na tao, bro. Oo. Pagdating niya sa 30, ngawit na yan. Nag-umpisa ako magupit noon 7 o'clock hanggang 9 o'clock yata, ganyan, hanggang 10. Pero grabe ka. Walang kain yun. Pero makain din, pero saglit lang. Tapos, Talagang subo. gupit na uli. Grabe kuya. siya. Oo, 80. Mm. Ngayon lang. 80 ba? 85? 85. Oh my God. Sa 80 nga lang. Kaya nga meron dyan nagsasabi ng mga barbero na sobrang hindi daw kaya yung ganon. Siguro hindi naman nila naranasan na maggupit sa yung Maliit na barbershop natin. tapos volume yung client. Nangyayari talaga, kaya lang mahabang time. Hindi naman sobrang ikli ng oras. Oo naman. Mahabang time. Kumbaga, uubusin mo yung buong maghapon hanggang gabi. Dapat pala, bro, pag nag-i-interview tayo, meron tayong board dito. Yung pinakamaraming nagupitan sa dati. Iso nga. Kasi si Mike, ano ba si Mike? 70 si Mike. Ngayon, meron na tayong world record holder. I-record na natin yan. Yeah. I-record na natin yan. Diba? 85. 85. Talaga. Jeez. Grabe. Next question tayo. Paramihan ng ulo. Yeah. Brother, anong question yun? Number 14? Yep. Number 15 na. 15 na. Okay. Ilan ulit si Kuya Mike? 70? 70. Ito 85. Oh, grabe. 15 na ulo yun. Grabe. Tsaka kaya naman natin gumupit ng mabilis talaga, lalo na Oo. Pag sinabi, may mga nagpapagupit kasi na uno mo lang. Wala nang, wag mo nang i-blade. Ibig sabihin, wag nang ahitan. Kaya na 5 minutes yun. Baka matagalan ka pa kapag uno lang. Kasi paikot-ikutan mo lang. 4 minutes pa. Pero ang itatanong mo, kaya ba ng isang tao tumayo from 7 o'clock hanggang 9. 9? Yun ang question. Medyo bata-bata pa ako nun. Kaya ilan taong ka nun? Matuhod ko nun eh. Ilan taong ano niya? Mga 30 mahigit na ako nun. Pero ngawit ka nun, di ba? Ngawit. Oh, talaga yun. Oo. 85? Yeah. Okay. Hindi na ako matanong ni Mrs. nun pagdating ng gabi, tutulog na ako. Rekta na ano. Damn, 85. Number ano na? 15 ako. 15 tama. Ako na. Okay. Alright. Sa tingin mo, ano ang hindi. Ano ang pinakamalaki na tip at bayad sa'yo? At ito pa, may follow-up question. Sa tingin mo, dapat bang itaas yung rate ng mga barbero dito sa Pilipinas? Wow. Sagutin muna natin pinakamalaking tip ni Kuya. Ilan tip mo na? Sorry. Binayad. Pinakamalaking binayad sa akin. Ito, kailangan gawin natin. Sa barbershop o sa home service? Kahit saan. Basta yung pinakamalaki. Kasi siyempre, mas gusto ko ipaliwanag yung sa barbershop kasi hindi yan home service. Sa regular price. Oo. Pinakamalaking bigay sa akin sa shop, dito na sa shop ko, it's 1.5. Wow. 1.5 bigay sa akin. Kasi ang price ko lang naman siyempre, magkano lang noon, time na yun, 140. Tapos binigyan ako ng 1.5. Grabe. Sige. Ay, go ahead, sorry. Natutuwa ako kasi hindi ko in-expect. Pinicturean ko pa eh. Oh. Kasi masaya Memorable. na ako doon kung ano yung... kasi ako na yung may-ari ng business. Kumbaga, hindi na ako nag-expect ng tip. Ako yung nagninegosyo na hindi ko na ina-expect kung bibigyan niyo ako ng sobra kasi ikaw na yung may-ari. ako yung owner eh. Mm. Ang ina-expect ko lang yung bumalik ka. Yeah, tama. Ang Yun ang gusto ko lang, importante sa owner. mahalin sila na alagaan sila para bumalik. Yes. Kaya yung yes. bigyan ka ng sobra-sobra parang napakagandang parang nakakatuwa. Yeah. Wow. Pero meron pa rin tayo world record holder dito sa Usapang Barbero. Sino ba? Si Joyce, 3K. Si Mike, 5K. Teka lang, home service yan eh. Sa home service, home service boss. naman.
Sa home service ko, 2K lang. 2K. Baka naman kapitbahay mo Hindi lang. pa rin natin kaya. Hindi pa rin natin kaya yung sila kasi yun lang yung naranasan ko. Pero ang lalaki nun, ha? Malalaki yun, malalaki eh. Si Joyce, Oh. 3. Oo. Si Mike, 5. 5K. Si Kuya, Sa shop, pero Dos. sila puro home service. Ito, sa shop, binigyan siya ng 1.5. 1.5. Laki. Kasi 140 lang single Siyempre, din. magugulat talaga ako kasi Ako din. oo naman. doon sa 200, masaya na agad ako. Uy, yung sobra ng 60. Di ba? Kaya nga. Ang laki nun. Ngayon, boss, dapat bang itaas yung rate ng mga barbero Yan dito na. sa Pilipinas? Ito na yung Ito. pandigdigang tanong. Yan. Diyan tayo. Pandigdigang tanong na yan. Hindi na tayo Sa tingin mo, ano yun? Sa tingin mo, kuya? Sa akin talaga. Kasi once na nakakakita tayo ng mga barbershop yan, makikita natin na nagugupit sila sa asyon, hindi masyadong maayos. So, pag tinaas natin yung presyo ng gupit, mababago din yung panahon nila. Instead na mag-short sila, magpapantalong yun. Kaya kasi mataas yung presyo ng gupit eh. Instead na magsando sila, mag-t-shirt na yan, magpupuwig na yan. Lahat yan, mag-manifest doon sa mababa, pupunta sa pataas. Kasi kung mataas yung presyo ng gupit, kung nagre-regulate yung pataas ng presyo, may minimum na. May hiya silang magbigay ng servisyo sa customer na mas malala. Saka yung ibang tao, tumataas ang tingin sa mga barbero. Tataas ang tingin ng mga tao, hindi naman masasabi na kakaiba pala yung mga barbero. Grabe mga forma yung iba, kaya isa yung pagtaas ng presyo ng gupit, yun din yung magbibitbit para tumaas din yung kalidad ng industriya natin. Tama. Saka magiging dadami yung mga barberong pasyonista, yung mga mga artist na barbero. Kasi kailangan kong madagdagan yung kaalaman ko kasi mataas na yung presyo ng gupit namin. Mas makapagdagdag pa ako, mas ngayon kasi wala dahil iba-iba nga yung presyo ng gupit. Hindi pa sila hindi pa nila masyadong nalalaman yung kailangan nating itaas ito dahil nag-iiba na nga yung takbo ng panahon ngayon eh. Hindi katulad nung una. Ang lagi kasi pumapasok lagi sa isip ng mga barbero na ayaw nila ng pagtaas ng presyo ng gupit. Naaawa sila doon sa mga taong nasa paligid nila dahil yun daw lang yung kaya na singil nila. Pero tama naman, may punto naman sila. Pero para sa akin, mas mabuti siguro kung gumawa ka ng isang one-day promo para sa mga kinakaawaan mo na mag 50% off ka. Tapos, para makapagpataas ka ng presyo ng gupit, di pagandahin mo yung shop mo, mag-repaint ka, unti-unti, ma-achieve nila yung gusto nilang price. Sa akin kasi, kailangan, balik rin naman natin yung sinasabi nila na nakakaawa si mga customer. Paano ka naman? Paano ka naman, tanungin naman natin yung mga customer natin. Naawa ba sila doon sa barbero? Tama. O, diba? Yes. Lang natin, balik rin lang natin yung sitwasyon. Mismo. Diba? Yeah. Kaya nga, sabi ko nga, yung presyo nga ng bigas pataas ng pataas eh. Wag tayong magpapaabot doon. Pag tumaas ang presyo ng bigas, tumaas ka din. Tumaas natin. Pero kaakibat naman nun, bigyan natin ng pagpapahalaga yung quality. Yung ating hanap buhay. Tama. Kailangan nating bigyan niya ng pagpapahalaga. Sa paano pagpapahalaga? For example, yung chef ko, 5 taon na to, hindi ko malang napipinturahan. Bili kang pintura, gumastos ka. Yan ang kailangan din nilang. Parang wala na akong bagong alam na kaalaman. Tumingin-tingin kaya ako sa YouTube, ano ba yung mga bagong technique ngayon? Pangalalan ko. Parang yung mga gamit ko, luma na. Check ako kung saan ako pwedeng bumili. Sa iba ko, by next year, bili ako ng ganito. Gandahin yung ambience.
mga ganun step by step lang kailangan yun yung mabago sa atin para yung hinahangad natin na pagtaas ng presyo. Mangyari. Mangyari talaga. Sa akin talaga, agree ako dyan na kailangan talagang itaas na natin yung presyo ng gupit. Yan, you guys heard it here at You heard Usapang Barbero. Hmm. Pero kuya, for example, Yan. sa ngayon, ano bang pinakamababang gupit ngayon? Price-wise. Sa nakikita mo, yung sa industry natin, may nagugupit pa bang 60? Meron Meron pa pa. 60. Meron 50? pa. Oh, meron. Meron pa. May 50 pa rin. Oh, Feeling ko meron. Grabe. meron pa. Meron pa Upuan. talaga. Oh, upuan lang. Upuan electric pan. Oo. Diyan sa Lawa meron. Oo. Pero ito naman, kung magkakaroon ng normalized fixed price at may maggagawa nun, sa tingin mo ano dapat ng starting price ng gupit? Para sa akin yung hindi aircon, yung ordinary. Ordinary. 100. 100. Sa ngayon. Yes. Start yes. minimum 100 para sa Tama. mga ordinary barbershop. Mismo. Tama. Yes. Kahit sino kayang-kaya na yun. Yung 100. Kaya na yung 100. Ayan. Kasi yung Hindi, ganito lang kasimple eh. Magpapapugi ka eh. Yun na nga eh. Yun na nga eh. Titipirin mo pa ba yung sarili mo? Magpapapugi ka naman. Di ba? Mas Pero mahal- yung kagustuhan nating bumili ng ganito, ganyan, tapos bukas wala na yon kasi naubos mo na. For example, may gusto Yeah. kang pagkain, napakamahal. Kaya nga. Bumili ka ng inumin, napakamahal. Oo. Yeah. Tapos yung pang papugi mo, in 1 month mo lang gagawin, titipirin mo pa ba? Yan ang Diba? sinasabi ko sa mga client. Yan ang sinasabi ko sa mga tao. Yung buhok mo, araw-araw mo yung dala. Yung t-shirt mo na binili mo ng 3,000, 2,000, isang suotin mo lang yan, hindi mo naman maisusuot agad yan bukas, di ba? Yeah. Kasi kasusuot mo, lalaban pa yan. Saka Saka yung yung- gupit mo, hindi mo, Invest. anuhan. Saka yung magandang gupit, corona mo yan eh. Yes! Totoo ka. Yes. Totoo ka. Yes. Totoo ka. Yes, Totoo ka. your Totoo ka. crown. Yeah. Pag ikaw yung magandang gupit, proud na proud ka sa sarili mo, para kang Confidence. nanalo ng Mr. Philippines. Confidence. Angas ang dating ko. Iba. Yeah. Iba yung poging dala mo. Lalong-lalo pag galing ka. For example, ako galing akong barbershop. Yeah. Iba tindig ko talaga. Siyempre, ang linis ko tignan. Yeah. Di ba? Dahil pa sa barbero ko, ang gwapo. Sabi nga doon sa Yeah. nakalagay sa barbershop ko eh, good looks in confidence, one haircut at a time. Yes. Ay, Good tsaka- one. Tsaka sobrang halaga ng appearance. Kasi sa appearance is investment. Yeah. Yan ang dala-dala mo. Yan ang ipapakita mo sa mga taong kausap mo eh. Kaya katulad niya, may client ako, shoutout kay Sir MJ Lopez. Sir MJ. Maraming salamat Big po shoutout, sa sir. inspirasyon, sa motivation na binibigay nyo every time na nagpapagupit kayo sa akin. Kaya alam na dyan ko nakikita kung gaano kahalaga yung haircut. Kasi sabi mo nga sa akin, JR, gupitan mo ako kasi kailangan pogi ako pag harap ko sa camera. Doon ko nakakita yung kahalagahan ng Yeah. gaano ba katindi yung impact sa kanya ng haircut niya. Oo. Kasi gusto niya humarap every time sa camera. Malinis. Malinis yung gilid niya. Nandiyan na nga yung Oo. hashtag MJ Lopez haircut eh. Kaya ang Yeah. yun yung Shout out sa'yo, sir. Oo. Natutuwa ako kasi isa rin siya sa mga pag nagkikwentuhan kami parang tropa lang pero Oo. hindi natin alam gano'n na pala. Yeah, level. Oo. Level niya. Nalaglag. Level niya. Okay. May mataas na level na siya. Oo. Pero Oo. pag ginugupitan ko siya, parang normal. Tropa lang. Tropa lang. Yeah. Yun ang effect ng barber. And then we're going to our question number 16. Kuya, nag-home service haircut ka na ba? And paano ka nila na-avail? Paano ka nila nakokontak? Nag-home service haircut na ako. Nakokontak nila ako through Facebook page Mhm. sa Messenger. Aha. Ayun, kapag kaya ng time ko, tsaka siyempre, Tatlo barbershop mo yun. saka siyempre kailangan na yung time ko talaga, yun ang number one. Saka yung pricing. Dahil kailangan natin ng saktong presyo para sa home service. Yes. Dahil uubos din tayo ng time. Time. Magagayak tayo. Mhm. Tapos kung medyo So malayo, true. yan, transportation. Yes. Kaya naman. Basta wala akong schedule na mga customer ko sa barbershop. Mhm. Nagagawa ko naman mag-home service. Tama. Ito ko kasi, kuya, this is our segment where we go talk about yung Babs app. Yung Babs app natin na lalabas. Babs app is a home service barber booking app na pwedeng sumali si barbershop owner. Tapos, dito sa app natin, 80% sa barbershop din, 20% sa app. Yeah. Kasi para din sa tulay. So, kuya, yung app natin is, kung barbershop owner ka, isasali mo ba yung barbershop mo dito? Kasi dito sa app natin, pwede kang mamili. Kunyari, like what you said earlier, pag busy ka, hindi ka pwedeng
mawala dun sa shop mo at the same time. Tapos may mga iba ka pang iniintindi. Dito kasi sa app natin, pwede kang mamili ng mga barbero mo na pwede mong palabasin. At sila na magsa-service. Pero under sila dun sa barbershop mo. Mhm. So if this is gonna be parang option para sa shop mo, i-join mo ba yung app mo sa tingin mo? Tutuloy ko kasi okay yung programa eh. Okay. At the same time, minsan may mga day off akong barbero na wala namang ginagawa na, kuya, wala man akong gagawin ngayon. Yeah. Available ako para sa Magpapwede. dito sa home service Oo. ng Babs. Mm. Tutuloy ko kasi yung makatulong ka sa kapwa mo, napakalaking bagay na no, kasi may mga barbero tayo na meron tayong mga, lalo na yung iba kong barbero, wala din naman silang ginagawa. Mm-mm. Pabor sa kanila yan. Yeah. Pabor sa kanila. Saka sa akin naman okay lang din dahil may mga time naman ako para sa home service. Kumbaga nababudget naman natin yung oras. Tama, Mm-mm. tama. Alright, Kuya. Ano ba tawag ko siya? Kuya Owen, Mike. Ano name mo ulit, Kuya? Sorry. Jason? JR. Pwedeng Owen, Mike, JR, Jason. Layo, brother. Alright, Kuya JR. Yeah, Kuya JR. Kuya JR, kung sasali ka sa Babs app, how much yung magiging price rate mo for service? Yo. Sasabihin ko ba? Oh. Let them know. Proudly. Yeah. Kung ano sa feeling mo talaga, ito yung worth mo kasi pag bibigyan mo yan ng oras. Yeah. Pero yung transportation fee, bayad dito, Bayad- kuya. Yung oh, service mo lang, magkano yung Service magiging. lang. Tapos 10 kilometers lang ang pwedeng makapag-book sa'yo. Kwan lang nga yung estimated lang ako. Mm. Magdidepende lang ako doon sa time na wala ako sa shop. Doon lang din ako magdidepende kasi kung magkano yung possible na kinikita ko sa shop, yun din yung Yeah. pwedeng pumasok sa Tama, Yeah. tama. sa Babs app na sa home service ko. Siguro mga minimum 1,000. Nice. Yan. Yeah. Kasi Yeah. yun din yung time na pwedeng i-google ko dun sa home service Mm. na pwede ko rin kitain sa barbershop. Tama mismo. Hindi naman natin kailangang magtaas ng sobrang taas kasi kailangan din nating maabot lahat ng client na gusto nila yung serbisyo. Yes, yung convenience. Actually, sa 1,000 mo, di ba? Owen Dreads na yung pupunta sa'yo. Kag-available siya. Dito kasi, kuya, sa app natin, may option ka na i-accept or i-decline yung booking. Yes. Just in case busy ka. Yan yung flexibility ng app natin. Hindi siya yung in-demand na, may booking ka ngayon. Kailangan mo puntahan. Hindi. Choice mo yun. Choice mo rin. So, si client, pag hindi natuloy yung booking, makakapaghanap pa ng Ibang barbero. Yes. Pero feeling ko, ito sa panahon ngayon, medyo naiintindihan na rin ng mga client to kung sino yung mataas na price. Tapos nakita pa sa portfolio mo dun sa Babs. Sa rating. 1,000. Para kang bibili ng cellphone May difference talaga si Meron. ganito tsaka si ganitong cellphone. Ayoko na magbanggit ng ano. Yes. Di ba? So, pag tinitignan mo yung isang presyo, alam ko yung quality na may bibigay niyan Kaya ko naman ito na lang. Yes. Di ba? Yung pagpapahalaga kasi ang importante. Tama. Yung value ng trabaho. Oo. Mm-mm. Oo. Tsaka kung ano yung value mo para sa sarili mo, Yes. sobrang halaga niyan. We are number 18. Pag sumali ka naman sa app, kuya, for sure, kasi ang tanong dito is part-time or full-time. For sure, part-time yung Yes, part-time. Yeah, for sure. part-time. Dito naman kasi sa app natin, kuya, may isa-set mo yung availability mo. Kung anong oras mo lang gusto talaga mag-home service, sa araw na gusto mo lang mag-home service. Kaya ito, like what I said, available to para sa lahat na hindi pinupush na kailangan full-time lang sa amin. Kung gusto mo siya maging part-time, full-time, kung barbershop owner ka, barber ka na freelancer, lahat pwede po dito Alam sa mo, app natin. okay to kasi sa mga katulad ko na mahilig sa lumabas-labas. Mamasyal. Oy, Tagaytay. Gusto kong puntahan yun. Diretso mag-home service na ako, di ba? True Babs app. Kumita ka pa. Malaking kanya na nakakatuwa, di ba? Pag nag-chat ako, masama kayo, Tagaytay, meron akong home service. Di ba? Sakyan naman ako di ba? Di ba? Mismo. Tapos Mismo. natin yan. Gala-gala muna tayo. Diba? Tsaka ito pa ang gusto kong ano sa mga possible na sumali dito sa Babs app. You will never know sinong magbubuk sa'yo. Yun pa ang pinaka... Hindi mo alam kung may Alam mo ba, thrilling. isa pang maganda dito sa Babs app Yeah. na nakikita ko, mag-i-enhance o mas mag-grow ka as a barber. Yeah. That's why maiisip mo, paano ko pagbubutihin yung pag-home service ko? Ano Yeah. yung ibibigay ko sa kanilang serbisyo? Gupit lang ba? Kailangan ba ganito? Kailangan ba ganyan? Ngayon,
maglalaro sa isip mo, ano ba yung pwede kong idagdag para mas magkameron ako ng dagdag na bayad Tama. o tip, di ba? Yes. Dala kaya ako ng extra towel dito para mamassage ko si kuya. Yeah, ng nasa legs. kanya diskarte. Yes. Ayan. Diskarte. Paano ko ba siya maipapamper ng mas maayos? Yeah. Kumbaga lalawak yung kaisipan mo na kailangan ko na pagbutihin kasi home Yes. service to eh. Yes. Oo. Kailangan ko Uusapan. mas pagbutihin para sa susunod na booking sa akin na siya. Tsaka may inspire yung mga barber kasi isipin mo rin naman yung mga open nila na doors, yung mga magbubukas ng pinto para sa mga kanila. barbero is hindi mo alam kung ano nasa bahay nila. Ay, mai-inspire ka as a barber kasi ako nagsimula rin naman ako sa liit na mababa. Pag pumunta ako sa isang malaking bahay, mai-inspire ako eh. Sabi ko, paano kaya sila nakarating sa ganitong point? Paano kaya ganun? 'Di ba? So it's a learning also na pwedeng mangyari dito sa atin. Sa iba't ibang klaseng tao na makakasalamuha mo, meron kang matututunan talaga eh. Yes. Yeah. Kaya sobrang halaga rin na... Parang sa atin ngayon, di ba? Oh, ito. What is... Shoof! Ang lupit nito. Baon ko na yan. Baon ko na yan. Pangalawang malupit. Grabe. Alright. Since rating system itong application natin, paano mo naman masesecure ang good rating? For example, 3 stars, 5 stars. Paano mo masesecure si 5 stars? Siguro para ma-secure ko si 5 stars, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, lahat ng magandang maisip mo para ibigay sa kay client, ibigay mo na. Para kasi nabigay mo naman yung siya, price mo eh, di ba? Oo. Para pag nag-rate sila, baka gawin pa nila 6 instead na 5. Di ba? Nag-over eh. Oo, totoo yan. Kasi Nag-over. yung pag nag-plan ka na mag-book, isipin mo na agad na lahat gagawin ko dito sa book na to. Kasi, ang papasok sa isip mo, yung tiwala na ibibigay sa iyo ni client. Tapos, suklian mo naman ng mas higit pa para... Yes, sir. Tsaka dito, hindi na mag-iisip yung mga barbero na kung underpaid sila. Kasi yung presyo nyo, presyo ng barbero, presyo natin, yung mailalagay natin sa app. Fix. So, 300 pataas. So, ibig sabihin, kung barber ka na nag-sign up doon, ilalagay mo na yung gusto mong presyo na sang-ayon sa'yo. Ibig sabihin, yung sinasabi ni Kuya, ibigay mo na lahat. Kasi ibibigay naman sa'yo yung gusto mong... Tama. Kung ano worth mo. Yeah. Ano yung pwede mong gawin doon sa client mo na makakatulong doon sa services na ibibigay mo sa kanya? Tama. Gawin mo na. Yes. Number 20. Since pwede mo ring i-rate si client, kasi hindi lang kliyente ang magre-rate kay barbero. Si barbero natin magre-rate din kay client. Paano mo naman sila bibigyan ng good rating at paano mo rin sila bibigyan ng bad rating? Sa good rating, ba't mo sila bibigyan ng good muna tapos bad tayo? Siguro yung attitude din eh. Yeah. Number 1 yan, doon yung talaga attitude. bumabagsak. Kasi minsan dyan bumabagsak si client kasi kahit ako sa barbershop na hindi rin natin maiwasan na may mga client talaga tayong iba yung attitude. Naranasan ko dyan sa barbershop no na nagpagupit. Doon muna sa pagbabayad, hawak si 1,000. May barya ka? Wala pa nga ho eh. Kasi magpapapalit ako, diretso labas, hindi na bumalik. Ibig sabihin, ang lala naman. ibig sabihin nun, wala siyang talagang plano magbayad. Kasi, yes, camera magpapalit siya. Kung gusto talaga niya magbayad. O kaya, bibitawan niya yung 1K o papalitan niya. Diba? Saka, isa pa sa mga na-experience namin, yung mga client na sobrang susungit. Yes. Yan, may mga ganyan na kasi sobrang pa-VIP. Yeah. Pero bilang isang barber sa mga pinagdaanan natin in the past years na ang dami ko nang na-experience na ganyan, nananatili kami tahimik kasi customer is always right. Yes. Pag may nagalit, sabi ko sa mga barbero, wag kayong sasagot. Wag. Yeah. Pabayaan niyo sila. Yeah. Hanggat kaya nating ayusin natin habang nasa loob ng shop. Yan. Lagi nating mahalin yung client natin. Tama. Kapag may maling nagawa, okay lang. Kung mali pa rin sa kanila, basta tayo, hindi na natin dinagdagan yung problema. Mismo Tama. Galing talaga ng mga barbers, no? Hindi na natin dinagdagan yung problema. Yeah. At least, nandito na si Babsa para may higanti kayo sa mga kliyenteng tulad ko na tolo-tolongges. Di ba? Bad rating natin to si client na to. Tignan natin kung may maggupit sa kanya. Kailangan nyo, di ba, para once na, di ba, nagre-record din sa inyo kung sino si client. Yung mga... Yung reputation din. Ano ba mangyayari? Parang, pag yung through Facebook din ba yung mangyayari? Through the application. Through the app. Doon ka mag-rate ng 3 stars na Hindi, itong kliyente ko. Yung personal nila, yung si client.
paano natin malalaman kung sino si client through Facebook. Katulad sa Foodpanda. Okay. Ay, lumabas nakaregister yung pangalan sila. ko. Yeah. Registered. Naka-registered ako kay Ah. Facebook. Parang Pwede kayo mag-register dito through Facebook or Email. through number, Through email. email. Yeah, pwede rin. Oo. Yun, available yung option na yun. So Kaya yung makikilala natin kung sino siya. Yes. yung reputation ng tao, makikita mo na kagad. Hindi, Okay. tsaka pag I'm gonna tell everyone this now. Pag nakikita namin yung client is ang dami ng barbero nagko-complain dito, ibubuta namin. Yeah. Kick out na. Bakit pa namin pahirapan yung mga Sorry, barbers? Kawawa naman yung Oo, mga kawawa naman mababait binibigyan natin ng mga oras. barbero na Tama. Tsaka same thing rin sa mga barbero. Pag yung mga barbero, ang dami rin na rin complaint sa kanila. Kick. Yes. Kaya both side kailangan din ng i-rate natin sila. Yes. Kaya gusto ko patas yung rating system ng Babs app natin. And then, yun na ba? Number 21. Ay, Ayan. meron pa eh. Meron Number pa. 21. Last. Last Alright. question. Other than the haircut and beard na available sa app natin, ano pa ang mga gusto mong idagdag na services? Ngayon kasi kuya, haircut muna tsaka beard. Beard. Para hindi masyadong complicated, Okay. para maayos muna yung app natin. Pero kung in the future, meron kang gustong idagdag para sa app, ano yung gusto Ano mo? yun? Para sa akin yung yung pwede nating idagdag yung Na serbisyo. mga service para sa mga hair product Okay. like yeah. hair spa. Oh, Yes. Yes. Pwede yes. siya, pwede siya. Oo, pwede. Yan, pwede yung pag-aralan kung paano Yes. magiging sistema ng mga ganun. Actually, meron eh. Miso. Pero ano pa lang na tayo. Haircut muna tsaka beard. Para maano natin. Ma-maximize ba? Maayos yung app. Hindi siya masyadong complicated. Mag-crash, ganun. Hindi tayo Para masira. mapag-aralan muna. Yes. And then, kung meron kang katanungan, kuya, tungkol dito sa app. Ano yan? Oo. Itanong mo na kay Babs. Ano nga ba? Ang pinaka... Wala pa ako masyadong maisip na katanungan ngayon. kasi Pero ano pa lang. kahit papaano, 80% malinaw na sa akin. Yes. Kung ano yung purpose ni Babs, ano yung maitutulong nito sa industriya. Yes. Medyo may linaw na sa akin. Ano yung advantage nito sa bawat barbero. Yes. Sa akin, ayun lang sa nakikita ko, yung pananaw ko lang ha. Ay, yung yung nakikita ko na pwedeng makatulong sa barbero. Katulad nga ng sabi ko, yung mga barbero ngayon na walang mga sariling barbershop, mga freelancer, mga hindi nag-i-stay sa barbershop. Ito na yung mga pagkakataon nyo para Magkaroon. hindi kayo mawalan ng clients. Yes. Yan. Kaya lang siyempre dapat attitude natin. Number one yan. Yes, guys. At attitude natin. Yun ang, pag alam mo kailangan mong baguhin yan, baguhin mo Pag na. Wala. barbero ka, kailangan attitude natin mabuti kasi para hindi tayo masabing barbero lang. Yes. Kailangan barbero ako. Barbero yan. Oh, Proud ako mismo. bilang isang barbero. Yes. Barbero yan. Yes. Wow, what a great Episode. Kuya, man. Kuya Owen. Ang dami namin natutunan. Yung nakaka-inspire pa rin yung mga story. Talagang mga story sa bawat industry, lalo na dito sa barber industry. Ang sarap pakinggan kung paano sila nagsimula. And then now, look at him, man. Yung followers niya, woo! With 3 Sa shops. industry. Meron pa akong ipahabol na komento. Go. Naranasan ko yan nung when I 16 years old. Nagtrabaho ako ng Manila sa isang fast food. Dinaya ko lang yung mga papeles ko para makapagtrabaho ako. Ginawa akong 18 years old. Dahil gusto ko pa rin yung pagugupit. Nag-apply ako ng barbershop. Nag-apply ako. Di siyempre, 4th year ako. Maliit lang ako. Hindi naman ako lumaki kahit ngayon. Mga parang, siyempre, hindi pa ako masyadong grow. No? Siguro mga height ko nun, mga 5 flat lang. Pagkato ko doon sa barbershop, naka-aircon, pwede po mag-apply. Kasi gusto ko na umalis. Gusto ko na umalis doon sa dati kong trabaho. Siguro nakaka 5 months na ako eh. Sagot sa akin ng mga barbero. Hindi nila sinabi na wala yung may-ari, basta sagot sa akin. Ay, magpalaki ka muna, Totoy. Bata ka pa. Nako. Bumaba yung self-confidence ko. Kaya sabi ko, hindi muna ako magugupit. Trabaho ulit ako ng kumpanya. Pero siguro ngayon kilala ka na nila. Yung buhay as a barber. Pag ganun ako noon eh. Lulubog-lilitaw. Yes. Magugupit, naman. hindi. Papasok trabaho, hindi. Ganyan. Pero hinigit ka pa rin ni God dito. Ngayon nandito ka pa. Grabe. Shout out to sa barbero na sinabihan akong bata, sana nagugupit ka pa ngayon. Hey! Shots called, shots fired. Hey! Oh man. So anyhow, kuya, I think this is the segment where i-shoutout mo na yung Go.
kilala to pero kuya, Big shoutout to them. shoutout mo yung page mo, yung mga tao na gusto mong i-shoutout, yung Facebook, Instagram, shoutout mo kuya. Okay, shout out sa mga followers ko. Sa Yes. mga silent viewers ko. Uy, silent viewer. Ayan, meron tayong mga silent viewers. Sa mga nagko-comment, sa mga nagsishare, Yes. at dun sa mga barbero na nagko-comment din na minsan ay hindi man maganda sa pandinig ko pero pinapansin ko sila. Gusto kong ipaunawa sa kanila yung kahalagahan ng ating barbering. Meron akong page, Owen Dread Barbers. Follow. Yan. Follow it. Meron tayong 284,000 followers sa ating Facebook page. Meron din ako Instagram. Meron tayong 5,800 followers sa Let's Instagram. go, baby. Sa TikTok, meron akong 215,000 followers sa TikTok. Tapos yung aking YouTube, yon. Bisitahin yung aking YouTube. Meron akong 51,000 followers dyan sa YouTube ko. Grabe. Who would have took it there? Who would have guessed? Barbers sa Philippines na nagsimula sa ganun siya nung bata to one of the idols dito sa Pilipinas in our industry. Props sa'yo, kuya. Sa tingin mo, bro, masasabi mo na bang from rags to riches ka? Ay, hindi pa. Para Saka sa hindi ko amin, naman, No. saka hindi ko naman kinuha na, hindi ko kiniklaim na Yeah, nandun ka na sa taas. nandun ako sa taas. Kung ano sabi ko nga, kung ano yung meron ako ngayon, ini-enjoy Yun ko ang lang. pagyayamanin ko. Ini-enjoy ko lang. Super Saka humble. kung ano man ang mangyari sa akin, up and downs, kung kaya ko pang mag-share, kung nandun, kung hanggat kaya kong magbigay ng inspirasyon sa iba, gagawin natin. Yeah. Ups and down. Yeah. Sabi ko nga, yung Facebook ko, nagkunyan kumbaga nag-crack na wala ng ilang buwan. Yeah. Nag-upload pa rin ako. Bakit? Meron pang nagsisearch ng Facebook page ko eh. Yeah. May naghahanap pa rin sa akin eh. Yeah. Doon pa lang sa bagay na yun, nakakatulong pa rin ako. Kahit Yes. Tama. nag-down yung Facebook ko. Ang dami mo na-inspire. Ang dami mo ngayon, na-inspire. nakabawi ako. Mismo. Kaya nagpapasalamat ako siyempre unang-una sa Panginoon. Yes, amen. Amen. Thank you, amen. God. Yeah, dami mo na-inspire na barbers, kuya. Na lalo na yung mga nakarinig sa story niya ngayon, lalo sila Mismo. may inspire, lalo sila dun sa ngayon pag tinitignan nila yung yung page mo, alam nila yung story mo, yung mga nakapanood. Man, grabe pa rin. Lalo sila may inspire. Magpupush sila to do better in our industry. Kaya maraming salamat sa iyo, kuya. This was a very special interview. And P, you have anything to say? I'm good. Yeah, JB Balian, I will be coming up sa December 2 sa Taytay, Tavern Taytay, December 17, Pampanga, and Novotel. Tapos December 23 Busy. at the Taytay. I'll see you all there. I'll be performing there. And also you can follow me on my Facebook, Instagram, and YouTube. It's just JB Balian. That's it. So, Sama ako dyan. man, yeah. Halika. I like to sing. Manonood lang ako kumbaga sa boxing, nasa ringside mo ako. Yun! Gupitan mo na rin ako bago mag-perform. Yeah! Oo, di ba? I think that will conclude our Usapang Barbero episode What a number great 4. episode, brother. Yes, guys. Sa mga nanood today, nag-share, Thank you. nag-like, nag-comment, maraming salamat sa inyo. Hopefully, this empowers everyone. Yes, sir. Pati yung mga client, naintindihan nila yung side ng mga barbers. Mhm. This is what Usapang Barbero platform is for, is para sa industry ng barbering. And on top of that, different walks of life. Like Yes. JP, he's an R&B singer. Pero, nakaka-relate. Kasi nagpapagupit siya. Consumer kayo ng industry na to. Di ba, kuya? So, kindly follow us, Babs app, in every platform. TikTok, Facebook, Instagram. And actually, may Spotify na tayo, bro. This is gonna be Spotify. Yeah. Plug Yeah. natin yan. Yo, Yeah. catch us on Spotify. Usapang Barbero is live there. You can actually listen to every episodes Yes. from episode 1. Sa ngayon, episode 4. 4. Episode Yeah. 4 na kami. That's a At sobrang milestone. bilis ng mga nangyayari ngayon. I know, it's such a blessing. Sa mga gustong barbers na gusto magpa-line up dito, barbershop owners ko, kung sino man kayo, lahat naman Yeah. tayo may story eh. Come. Message us o kaya kay Kuya if you guys Yes. are friends with Kuya, message him and then we'll set it up. This is for everybody. Maraming salamat, Kuya. Thank May you. pahabol pa ako, pahabol Go. pa. Shout out sa Kalingang Barbero. Yun. Proud to be member, Kalingang Barbero. Amen. Yun, natutuwa ako dahil isa ako sa kabahagi ng Kalingang Barbero. Okay. Kalingang Barbero. And this is our segment where we shout out yung mga gusto magpa-shoutout sa live
ngayon. Yeah, you Okay, open mo yung phone mo. Asa yung... Yan na. Ito na ang chance nyo mga live viewers. Para sa inyo po to, para may shoutout natin lahat na gusto magpa-shoutout. Dami pala dito, bro. Hanggang tomorrow tayo dito. Ang dami, 37,000 tayo. Ayay! Sige, habang magsha-shoutout kayo, magsi-CR lang ako. Live naman to eh. Wow, nakakatawa naman ito. Ang dami yan. Idol pa. Ayan. Pa-shoutout po, sabi ni Nino Rosel Labing. Oh, yan. Shoutout ko muna yung makita kong idol. Go ahead, kuya. It's your time. Okay. Juton Palermo. Go. Okay, sana po mambunan ako ng Clipper at Scissors. Yan, mangyayari po yan kapag tayo okay na yung ating page. Okay. Shout out, Kap! Pare, Emerson Bautista. Sa ating pinakapuging admin ng Kalingang Barbero. Shout out sa'yo. Ayun. Shout out sa aking sister from Poland. Ayun, shout out sa iyo, Yelen. Yan. Thank you. Maraming salamat sa inyong panonood. Ang dami, oh. Dami yan. Go. Shoutout mo silang lahat, kuya. Hindi ko na may isa. Sobrang dami. Thank you sa inyong panonood, sa inyong matyagang pagsubaybay dito sa ating live. Yeah. Medyo kinabahan ako doon, ha? Ayan, si John Dexter. Ayan, yan na sila. John Dexter. Ay. Si Balong. Shout out sa'yo. Oy. Shout out kay Angelo. O, sana na makarami ka ng customer dyan sa barbershop. Ikaw lang naiwan. Shout out kay kay paring AJ Paski ng Barber Online Store. Ayan. Shout out sa'yo, ang ating number 1 supplier ng mga barber tools dito sa Laguna area, sa South. Imbitahan mo na dito, kuya. Sabi mo yung live. Bro AJ Paski, next ka na raw dito. Yo! Sasalang ka na daw dito. Let's do it. Message us. I will message you, sir. Yun. Marami pa dito mga nagpapa-shoutout. Si Chong, shout out. Bergie Fernandez from Bandagusa family. Parang pinakialaman ko na yung pag-shoutout sa kanila. Hindi, sa inyo na yan. Tingnan natin dito sa aking personal profile. Kasi in-share ko din doon sa personal ko saka dito sa live. Go. Wow. And then I think there's a shout out here. Cap JR. Oy, Mike Coronel. Mamaya abangan mo kami dyan, ha? You know, basketball time. Lalaro tayo mamaya. Yay! Wag mo akong babantayan, ha? And habang naghihintay tayo. Shoutout po ang Daddy Barber Online Store. Isa ito sa mga kaibigan natin, kumpare, na kung gusto nyo ng mga complete set na mga pang-barbero na afford nyo, kayang-kaya nyo afford nyo ito, yung mga low budget, PM nyo si Daddy Barber Online Store. Legit store ito ng mga barber tools natin. Yun, shoutout, Daddy Barber Online Store. Imbitahan mo na rin, kuya. Kung gusto mong pa-interview dito, dalhin natin yung equipment mo. Ay, paring Cap Admin. Kung gusto mo dito, laline up ka ng Babs. Yo! Para sa maikling kwentuhan. Yo! Maikling kwentuhan lang naman, siguro mga 3 hours. 3 hours ba tayo? Di okay lang yan. Basta masaya, hindi natin maramdaman yung oras. Hindi talaga. Shoutout Delvin bilis. Mendoza Alawigan. Ayun, shoutout po. Pinoy Barber Stylist ng Australia. Shoutout sa mga barbero sa Australia. Shoutout din kay Cap Raymond Villaret. Yan, sa Australia. Maraming salamat sa ating mga kaibigan, mga barbero na nasa ibang bansa. Sa mga followers natin dyan. Ito na yung Babs Apps na hinihintay nating lahat. Nabangan natin. Thank you. Ano ba yung magiging sistema nito sa mga susunod? Ano ba yung magiging plano? Malapit na yan. Ano yung magiging plano sa bawat isa sa ating mga barbero, lalo na yung mga mapagmahal talaga sa industriya ng barbering, kasi makikita nyo na dito mag-grow pa lalo yung skills ninyo, yung talent ninyo. Wow. Lalo na doon sa mga wala pang sariling barbershop, doon sa mga gustong-gusto na pumunta ng mga ibang lugar para magkameron ng mga client. So dito matitrain yung ating skills and attitude. Yes. Wow, thank you, kuya. Thank you, Kuya Owen. Dami nagpapa-shoutout. Oh.
i-shoutout mo silang lahat. Yeah. Baka mamaya magtapos sa'yo yan. Shout out. Sabi ni... Si Mrs. gusto mo shoutout Sabi ni Mike no? Cornel, oh. So, Ay, shoutout kay Mrs. ko nandiyan na sa gilid. yeah. Saka kay Nini na lagi naka-cellphone. Ayun. Sabi ni Mike Coronel pa shoutout dyan sa dalawang idol ko, kay King at kay Boss Ju. Man. Oh, what's up, my man? Shout out, Kuya Mike. Thank you. Thank you. Sabi ni Cap Emerson, sure, let me know, brothers. Yun. Okay. Mag-PM na lang pag may mga importante. Ayan. Ayan. At gutom na rin yata to si Kuya Owen. Hindi naman sakto lang. Masaya yung usapan eh. Solid. Yeah, What a great very episode, solid no? episode, yes. Again, a very solid episode. 1 hour lang talaga dapat tayo supposedly, pero umabot tayo lang 1:40. 2 hours na kami. Wow. Dami pang kwento nga eh. Yeah. Wow, 2 hours na yun? 2 hours na tayo, Ano nga, hindi pa nga tayo nag-1 hour. Wow, a very Ito good one. podcast, bro. Yes. Guys, maraming Thank salamat you sa inyo. We're gonna tuning sign in. out. Thank you, Kuya. Maraming Owen. salamat. Owen Dread Barbers, Kuya. Yes. Thank you so much. Thank We you, have learned a lot. guys. This is episode 4 of Usapang Barbero. Up until next time, we'll see you all soon. Again, Sa number 5. Owen Dread Barbers, baby. Signing out. This is JP Bacalian, and this is my man. King. And this is Kuya Owen. Later, guys. Cheer pala. Thank you. Jason. Come on. Woo! Woo! 2 hours pala yun? Oo, 2 hours. Kuya, thank you.